Hindi mo ba ako nakikita? Hiyaw ng isang doktor kay Clara nang lapitan siya nito upang hingi ng saklolo para sa kanyang anak. Punong-puno na ang ospital. Ang hindi mahahalagang cases pauuwiin at wala ng space. Dugtong pa ng doktor. Halos mangiyak-ngiyak naman si Clara sa pagmamakaawa sa doktor. Please ho, Doc. Masamang-masama na akong pakiramdam ng anak ko. Naghihina na ho siya. Pakiusap ni Clara habang tanga ng anak niyang si Jewel. Pagod na ito sa lagnat at namumula na rin. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala na nga, hindi ba? Gigil na pag-uulit pa ng doktor. Pero Doc, baka naman ang anak ko kailangan namin ng kwarto. Wika naman ng isa pang babae. Bihis na bihis at nakapustura habang tanga ng anak nitong lalaki sa balikat. May mga kasunod rin ito na animo yaya at sariling guard. Nurse, bigyan sila ng kwarto. Utos ng doktor na siyang agad namang sinunod ng nurse. Gulat na gulat at halos hindi maipinta ang reaksyon ni Clara sa kanyang nakitang eksena. Dok, ano ho yun? Subalit hindi siya pinansin ng doktor. Kasaba ng mga ibang mahihirap na pasyenteng humihingi ng tulong para mabigyan agad ng saklolo. Mama, nanginginig ang boses ni Jewel habang hinihila ang damit ng kanyang ina. Kinarga ni Clara ang anak at sakto itong kinalong sa isang tabi at pinakalma. Huwag kang mag-alala, anak. Magiging maayos ka rin. Naluluhang pangako ni Clara. Habang naiisip ang katotohanan, ang mga katulad nilang walang pera ay parang wala rin talagang puwang sa lipunan. Samantala, hindi niya na kinaya ang kanyang nakikita. Hindi niya na matitiis ang senaryong iyon. Kaya habang nagkakagulo ang mga tao sa ospital, ay nagtaas siya ng boses. Dahilan upang sa kanya sumentro ang lahat ng mata at atensyon. Gamutin niyo lahat na kailangan gamutin. Wala kayong dapat piliin. Otorisadong utos niya na siyang ikinagulat ng lahat ng naroon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mabuhay ang San Felipe! Hiyaw ng mga taga-suporta ni Henry nang salubungin siya ng mga ito. Masayang-masaya sila habang ipinagdiriwang ang kanilang pinakamamahal na gobernador. Malawak naman ang ngiti ni Henry dahil sa napakakulay at masayang okasyon, pati na rin sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga tao. Sa probinsya ng San Felipe, kilala si Henry bilang pinakabatang gobernador na naihalal. Matipuno, may angking kagwapuhan, mayaman, ubod ng bait at may bukal na puso. Si Henry ay isang modernong ehemplo ng kabataan na puno ng dedikasyon sa serbisyo publiko. Hindi lamang siya isang politiko, kundi isang leader na may malalim na malasakit sa bayan. Kabilang si Henry sa pamilya Palangka, isang kilalang pangalan sa larangan ng politika. Bilang anak ng isang makapangyarihang political dynasty, hindi nakatakataka na maaga siyang naluklok sa pwesto. Subalit hindi lang ang apelido ang nagpapanatili sa kanya sa posisyon. Bagaman mayroong pribilehiyo, likas kay Henry ang pagkamatulungin. Marami siyang mga proyekto at hadikaing mabago ang probinsya na patuloy naman na nagbibigay sa kanya ng tagumpay. Sa araw na iyon, dumalaw si Henry sa isang health clinic na itinayo bilang bahagi ng kanyang malawakang proyektong pangkalusugan para sa mga mahihirap. Habang naglalakad siya sa pasilyo, kitang-kita ang ngiti sa kanyang mukha habang isa-isa niyang kinakamayan ang mga pasyente at mga tauhan ng klinika. Governor, maraming salamat po sa inyong tulong. Bati ng isang ina na kargang anak na nagpapagamot. Napakalaking biyaya ng libreng health clinic sa amin. Wala po anuman, basta para sa inyo palagi akong nandito. Tugon naman ni Henry na may sinserong ngiti. Ang health clinic na ito ay bahagi ng mas malawak na ugnayan nila sa isang malalaking ospital sa probinsya.
Isang partnership ang nabuo upang makapagbigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa mga mamamayan ng San Felipe, lalo na ang mga kapwa sa buhay. Habang nakatayo si Henry sa labas ng gusali, lumapit ang may-ari ng ospital sa kanya na si Mr. Rojo. "Governor Palangka," bati ni Mr. Rojo. "Isang pribilehiyo po para sa amin na maging katuwang ninyo sa proyektong ito. Ang partnership ng aming ospital at ng gobyerno ay tunay na isang matagumpay na inisyatibo," wika ni Mr. Rojo sa kanya. "Para sa akin, wala nang mas mahalaga kaysa ang kapakanan ng ating mga kababayan," sagot naman ni Henry. "Basta ba, alam kong napaglilingkuran natin sila ng maayos, lahat ng ito ay sulit." "Aba naman, tingnan mo ikaw. Parang dati lang ang ama at lolo mo nakakausap ko pagdating sa negosyo. Ngayon naman ikaw nang namumuno sa bayan natin. Husayan mo pa, Henry." Dugtong pa ni Mr. Rojo. Magalang na ngumiti si Henry sa kanya at saka kumamay bilang pagbate. Matapos ang pagbisita, bumalik si Henry sa Kapitolyo para magpatuloy sa kanyang araw. Pagdating niya sa kanyang opisina, lumapit ang isa sa kanyang mga staff upang magbigay ng ulat. "Governor, may mga natatanggap po tayong reklamo tungkol sa partner hospital natin," maingat na sabi ng staff. Natawa naman si Henry. "Anong klaseng reklamo?" tanong niya. Hindi iniisip na seryoso ito. Masyado bang plain ang design ng health clinic? Masyado bang mabait at mapagbigay ang hospital? Umiling ang staff. "Sir, ayon po sa mga reports, madalas daw pong hindi maayos ang pagtrato ng mga doktor at nurses sa mga pasyenteng walang pera. Marami po nagsasabing inuuna daw nila ang mga mayayaman at nagiging suplado din mo daw po kapag mahirap ang nagpapagamot." Natahimik si Henry. Tila hindi niya matatanggap na may ganitong balita tungkol sa ospital na katuwang nila. "Bakit naman magiging ganoon? Sabi nila, ang partnership ay para sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan. Okay naman sila kanina sa health clinic ha." Ayun na nga ho, Gov. Baka maayos lang kapag kaharap tayo. Hindi naman natin masyadong nakikita ang mga nangyayari. Pero marami na talagang nagre-reklamo eh. Karamihan ay galing talaga sa mga mahihirap. Pero imposible. Hindi naman makapaniwala ang wika ni Henry. Hindi niya sukat akalain na magkakaroon ng mga ganoong klaseng reklamo gayong buong akala niya ay maayos ang pamamalakad ng ospital at talagang nakakapag-abot sila ng tulong sa mga nangangailangan. "Mangongolekta po ako ng mga detalye, Gov. Babalitaan ko po kayo," wika ng staff na siyang tinanguan naman ni Henry. Buong araw na lamang tuloy siyang napapaisip ng malalim ukol sa sitwasyon. Hindi nagtagal, bumalik si Henry sa kanilang malaking asyenda para sa kanilang tradisyonal na hapunan kasama ang buong pamilya. Dahil nga ang mga Palangka ay isang kilalang pamilya sa probinsya at karamihan sa kanila ay nasa politika, kailangang panatilihin nila ang magandang imahe nila sa publiko. Ang kanilang hapunan ay palaging puno ng talakayan tungkol sa negosyo at mga plano nila sa politika. "Henry anak, may bala ka na bang magpakasal?" tanong ng kanyang ama na si Don Alberto habang hawak-hawak ang isang baso ng alak. "Aba, gusto naman namin ng mama mo ng apo. Hindi ba, hon?" lingon pa ni Don Alberto kay Doña Eleanor. Ngumiti naman si Henry at bahagyang umiling. "Mas mahalaga pa rin po sa akin ang serbisyo publiko, Papa. Hindi ko pa iniisip ang mga bagay na yan. Maraming nangangailangan ng tulong ko." "Sayang naman," singit pa ng kanyang tiyahin. "Ang gwapo mo, bata pa at napaka-successful. Kailangan mo nang mag-isip ng magmamana ng pangalan ng Palangka. Iilan na lang kayong magkikip ng ating family name. We have to keep the bloodline running." Ngunit pinaliwala ni Henry ang usapan tungkol sa kasal at mas ibinaling ang atensyon sa mga proyekto para sa bayan. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad si Henry sa veranda ng kanilang hasyenda
kung saan tanaw niya ang malawak na kabundukan at mga sakahan ng kanilang probinsya. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagbibigay ng kalma sa kanyang isip. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang maisip ang mga reklamong natanggap niya tungkol sa ospital. Alam niyang maraming nagdududa sa kanyang kakayahan bilang isang batang gobernador, lalo na at bahagi siya ng isang pamilyang kilalang kilala sa larangan ng politika. Ayokong isipin ng mga tao na katulad ako ng ibang politiko, na dahil sa dynasty, hindi na ako magiging mabuting lingkod bayan. Bulong niya sa sarili. Buo ang dedikasyon ni Henry na maglingkod sa mga mamamayan. Kailanman ay hindi niya naisip na mangulimbat ng pera ng taong bayan. Bagkus ay gusto niyang pagtrabahuhan ng maigi ang mga proyektong nais niyang ibalik sa mga ito. Habang nagmumuni-muni, biglang pumasok sa isip niya ang usapin tungkol sa ospital. Kung totoo nga ang reklamo, paano niya ito mabibigyan ng solusyon? Hindi siya makakapayag na ang kanyang mga kababayan ay mapapabayaan, lalo na sa mga bagay na puno ng halaga, kagaya na lamang ng kalusugan. Kailangan niyang makita ang tunay na sitwasyon sa ospital na ito. Pero, paano ko gagawin niyon? Tanong ni Henry sa sarili. Alam niyang kailangan niyang maranasan mismo ang serbisyong ibinigay roon. Ngunit bilang gobernador, imposibleng hindi siya makalala. Sa gabing iyon, habang nakatingin sa mga kumikislap na ilaw ng probinsya mula sa veranda, napagtanto ni Henry na kung gusto niyang makuha ang buong katotohanan, kailangan niyang humanap ng paraan na makita ito na hindi siya kinikilala. Ngunit hindi pa niya sigurado kung paano niya ito gagawin. Ang pangarap ni Henry na maging isang makataong pinuno ay tila sinusubok. Isa lamang ang tumatakbo sa isip niya ngayon. Iyon ay ang makakahanap ba siya ng paraan upang matuklasan ang tunay niyang nangyayari sa ospital? O masisira ang kanyang reputasyon dahil sa mga reklamo laban sa kanyang proyektong pangkalusugan? Jewel, gising na! Puno ng enerhiyang hiyaw ni Clara. Masiglang umaga ang sumalubong sa kanya. Gising na anak, baka malate ka pa sa school. Pagpapatuloy pa ni Clara. Isang single mom si Clara at nagsisilbing haligi at ilaw ng tahanan para sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Jewel. Si Jewel ay isang bibo, makulit at napakatalinong bata na siyang nagbibigay naman ng inspirasyon kay Clara araw-araw. Sa bawat umaga bago magsimula ang kanilang araw, asikasong-asikaso ni Clara ang kanyang anak. Habang nagluluto ng almusal, ramdam ang kanilang simple pero masayang buhay. Kahit pa mag-isa lamang na itinataguyod ni Clara ang anak, ay sinisiguro pa rin niyang masaya ang pagkabata nito at present siya sa mga kaganapan ng anak. Habang hinahalo ni Clara ang sinangag sa kawali, narinig naman niyang tumakbo si Jewel mula sa kwarto, buhat ang kanyang paboritong laruan. "Mama, gutom na ako!" sigaw ni Jewel habang nakangiting umupo sa pagkainan. "Wow! Hotdog! Paborito ko!" "Sandali lang anak, malapit na maluto ang itlog. Mag-toothbrush ka kaya muna." Tugon naman ni Clara habang patuloy sa pagluluto. Pagkatapos ni Jewel na magsipilyo ng kanyang ngipin, nagluto na si Clara ng scrambled eggs at hotdog, ang paborito ng kanyang anak. Nagtimpla siya ng gatas para sa anak. Habang kapeng barako naman para sa kanya para siguradong gising siya sa kanyang trabaho buong araw. Nang matapos ay sabay-sabay silang kumain ng almusal habang masayang nagkukwentuhan. "Mama, alam mo ba may bagong lesson kami mamaya? Tungkol daw sa mga planets. Tulad ng napapanood sa TV, doon sa mga cartoons." Tuwang-tuwang kwento ni Jewel habang subo-subo ang kanin at itlog. "Wow, talaga? Alam mo ba ang pangalan ng mga planeta?" Tanong pa ni Clara. Hinihikayat ang anak na magbahagi ng kanyang kaalaman. "Sige nga, subukan natin." "Opo naman, Mama. May Mercury, may Venus, Earth, Mars. Tapos, hindi ko na maalala yung iba." Sagot ni Jewel habang tumatawa. "Ay, nalimutan ko pala." Hagikik pa ng bata. "Ikaw talaga, napakakulit mo." Biro pa ni Clara habang marahang kinupurot ang pisngi ng kanyang anak. Nagpatuloy pa sila sa pagkakwentuhan hanggang sa matapos na sila sa pagkain.
Tapos ang kanilang masayang almusal, hinandaan ni Clara si Jewel ng baon nitong prutas, tinapay at tubig. Binihisan ni ito ng kanyang uniforme para sa eskwela. Napaka-sweet nila bilang mag-ina at madala silang nagbibigayan ng mahigpit na yakap bago umalis. Bago sila lumabas ng bahay, sabay silang nananalangin. Isa itong ritual na lagi nilang ginagawa para ipagdasal ang kanilang araw. Dear God, sana po maging okay si Mama at ako ngayong araw. Sana po maging masaya at maayos ang araw namin. Amen. Sabay nilang sabi, sabay tingin sa isa't isa at ngiti. Sumakay na sila sa tricycle papunta sa eskwelahan ni Jewel. Pagdating nila sa eskwela, ibinaba ni Clara ang anak at hinalikan nito sa noo. Mag-behave ka, Jewel, ha anak? Susunduin ka ni Mama pagkatapos ng trabaho sa ospital. Paalala ni Clara. Opo, Mama, ingat din po kayo. Paalam ni Jewel bago tumakbo papasok sa gate ng paaralan. Matapos maihatid ang anak, sumakay na si Clara ng jeep papunta sa provincial hospital kung saan siya nagtatrabaho bilang isang janitress. Bagaman simpleng trabaho ang pagiging janitress, pinapahalagahan ito ni Clara dahil dito siya kumukuha ng pantustos sa pang-araw-araw nilang buhay mag-ina. Pagdating niya sa ospital, nagsimula na siya sa kanyang mga gawain. Paglilinis ng mga pasilyo, banyo at iba't ibang opisina. Masiyahin at masipag si Clara, kaya naman madaling nakakasundo ng ilang mga nurses at staff. May ilan pa nga lang na suplado at matataray, lalo na mga matatandang nurse at doktor. Pero hindi niya iyon pinapansin. Para kay Clara, mahalaga ang trabaho at ginagawa niya ito ng buong puso. Clara, pwede bang ikaw na muna ang mag-asikaso sa labas ng operating room? Busy kami ngayon eh. Bati ng isang mabait na nurse sa kanya. Madami lang rounds na kailangan gawin. Oo naman, walang problema. Sagot ni Clara at patuloy sa kanyang trabaho. Ako na maglilinis pagkatapos. Balitaan niyo na lang ako kung anong oras kayo matatapos doon. Habang naglilinis siya sa isang bahagi ng ospital, umaawit pa siya habang nagmamop ng sahig. Pero agad rin napansin ni Clara ang isang eksena na nagpagulo sa kanyang isipan. Isang doktor nakita niyang tumanggap ng sobre mula sa isang mayamang pasyente. Hindi ito nakaligtas sa kanyang masusing pagmamasid. Dahil palagi nakakalibot si Clara sa ospital bilang janitress, madalas siyang makakita ng iba't ibang bagay na tila lihim pero halata kapag ikaw ay mapagmatsyag at tikas na mausisa. Narinig pa nga niyang usapan. Ayon sa pasyente, gusto nilang ipauna ang kanyang anak sa transplant list kahit alam ni Clara na may ibang bata pa na mas nangangailangan at nauna sa listahan. Sigurado po ba kayo, Dok, na mauuna ng anak ko sa transplant? Tanong ng mayamang pasyente habang inaabot ang sobre. Sigurado yan, ha? Oo, madali lang naman nating ayusin yan. Malamig na sagot naman ng doktor habang tinatago ang sobre sa kanyang bulsa. Hindi mapigilan ni Clara ang makaramdam ng halong yamot at lungkot. Kung ano-ano na tumatakbo sa kanyang isipan. Alam niyang may mga ganitong nangyayari, ngunit ibang makita ito ng harapan. Patuloy lang siya nagtatrabaho, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang eksenang kanyang nasaksihan. Pagdating ng hapon, habang papalapit na ang pagtatapos ng kanyang shift, isang masakit na eksena ang nasaksihan ni Clara. Isang intern na doktor ang kumausap sa isang nanay na matagal nang nag-aantay para sa transplant ng kanyang anak. Pasensya na po, pero hindi na po matutuloy ang transplant. May nauna po sa listahan. Sabi ng intern na walang kaemo-emosyon. Tila walang pakialam sa damdamin ng kausap. Hindi po ba pwedeng maayos? Matagal na po kami naghihintay. Anak ko po ang buhay ko. Nanginginig na sagot ng ina. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa kaiiyak. Akala ko ba okay na? Akala ko mauuna kami. May mas urgent lang na pasyente. Sagot ng intern. Diyos ko, paano na kami ng anak ko? Saan kami hihingi ng tulong? Wala kaming pera. Walang imik ang intern at iniwan na lamang ang ina. Habang nagmumukmuk naman ito sa isang sulok ng ospital. Nilapitan siya ni Clara at tahimik na niyakap. Huwag kang mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng Diyos.
Bulong ni Clara sa ina bilang pagpapatatag ng loob nito. Habang inaalalayan niya ang nanay, ramdam ni Clara ang bigat ng sitwasyon. Gusto niyang tulungan ang mga katulad nito. Pero alam naman niyang wala siyang kapangyarihang mabago ng sistema. Isa lamang siyang janitress. At sa mata ng mga mayayaman at makapangyarihan, wala rin siyang tinig. Wala siyang magagawa. Ngunit sa puso ni Clara, alam niyang hindi pang habang buhay ang ganitong kalakaran. Bakit ganito ang sistema? Bakit ang mga mayayaman? Sila lang ang kayang makakuha ng tamang serbisyo. Tanong ni Clara sa sarili habang pinupunasan ng luha ng ina. Nang matapos ang araw, umuwi si Clara ng may mabigat na damdamin. Alam niyang hindi patas sa mga nangyayari sa ospital. Alam din niyang may mga tao sa gobyerno na dapat malaman ng ganitong mga klase ng pang-aabuso. Ngunit, paano siya makakapagsalita kung isa lamang siyang ordinaryong empleyado sa ospital? Habang pauwi sa isipan ni Clara, may isang bagay siyang natitiyak. Araw rin ang mga ganid na mayayaman. At darating ang panahon na mabibigyan din ng hustisya ang mga mahihirap na katulad ng nanay na kanyang nakita. Magiging patas din ang pagtrato ng mga tao sa mga tulad niya. Nagmumuni-muni naman si Henry sa kanyang opisina. Ang ulat tungkol sa ospital na katuwang ng kanilang proyekto ay hindi maalis-alis sa kanyang isipan. Alam niya hindi siya mapalagay hanggang hindi niya nakikita ang tunay na kalagayan ng serbisyong ibinibigay doon. Kaya naman upang maimbestigahan ito, naisipan niyang gawin ang hindi inaasahan. Naisip niyang magpanggap bilang isang pulube. Para sa kanya, ito lamang ang paraan upang masaksihan ang katotohanan sa kanyang sariling mga mata. Nakangiti siyang tumingala. Hawak ang plano sa isipan. Ngunit nang sinabi niya ito sa kanyang matagal na sekretary na si Lourdes, nakita niya ang pagdududa sa mukha nito. Si Lourdes ay naging sekretarya na rin ng ama at lolo ni Henry noong sila ang namumuno bilang mga gobernador. Matanda na ito at sanay na sa mga kalokohang plano ng mga politiko. Gof, seryoso ka ba talaga riyan? Tanong ni Lourdes, hindi maitago ang kanyang pag-aalinlangan. Alam mo naman na wala kang kailangang patunayan sa mga tao, lalo na't parte ka ng isang kilalang political family. Ano na lang ang iisipin ng pamilya mo? Hindi ginagawa ng mga palangka ang ganyan. Sigurado naman ako, Lourdes. Sagot naman ni Henry ng seryoso. Pero hindi ito tungkol sa apelido. Gusto kong maglingkod sa bayan ng tapat at buong puso. Kailangan ko tong gawin upang masiguro ko sa sarili ko na ang mga proyekto ko ay ginagawa para sa mga tao at hindi para sa pera o kapangyarihan. Tumingin si Lourdes sa kanyang bagong amo. Kahit alam niyang medyo kalokohan ang plano, nararamdaman niya ang determinasyon ni Henry. Sige na nga, buntong hininga niya. Ay nako talaga mga kabataan ngayon, ano bang plano mo? Ipinaliwanag ni Henry ang kanyang plano. Magpapanggap siyang abala sa iba't ibang month-long government at business conventions kaya hindi siya makikita sa probinsya. Ngunit ang katotohanan, pupunta siya sa ospital bilang isang pulube para makita ang tunay na sitwasyon at mabatid kung totoo nga ba ang mga reklamong natatanggap nila. Samantala sa simple at munting bahay ni Clara at Jewel, abala rin ang mag-ina sa kanilang umaga. Nasa sala si Clara kasama ang anak habang nanonood ng balita dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nakaraang araw na suspend ang klase ni Jewel. Mama, bakit wala akong pasok ngayon? Tanong ni Jewel habang naglalaro ng mga crayon sa lamesa. Malakas kasing ulan anak, kaya nagsuspend ng klase. Pahinga ka muna ha? Pero mag-ingat tayo kasi may dengue daw na kumakalat ayon sa balita. Dagdag na paliwanag pa ni Clara habang nililigpit naman ang mga gamit ni Jewel. Sige po mama. Mag-iingat ako mama. Masayang sagot naman ng bata. Habang abala si Clara sa paghahanda ng pagkain para kay Jewel, narinig niya ang balita tungkol sa tumataas na bilang ng mga nagkakasakit ng dengue. Agad niyang pinaalalahanan ng anak. Huwag ka maglalaro sa labas kapag umuulan ha, at palaging takpan ng mga tubig para hindi pamugaran ng lamok. Opo mama.
Sagot pa ni Jewel. Sabay naman ngiti sa kanyang ina. Matalino naman si Jewel kaya alam niyang mahalaga na siya ay sumunod sa mga paalala ng kanyang ina. Matapos pakainin si Jewel, kinailangan na ni Clara na pumasok sa trabaho. Ipinagbilin niya ang anak sa kapitbahay, naka-close niya rin. Ate Linda, pakitingnan muna si Jewel ha. Uuwi ako agad mamaya pagkatapos ng shift ko. Walang problema, Clara. Ako nang bahala rito. Sagot ni Aling Linda na laging handang tumulong sa mag-ina. Sa ospital ay nagpatuloy ang araw ni Clara bilang isang ordinaryong janitress. Bagaman maraming pasyente ang naroon, karamihan ay may mga kaso ng trangkaso dahil sa maulan na panahon. Naging abala si Clara sa paglilinis sa mga pasilyo at sa mga silid ng pasyente, gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Habang nagwawali siya malapit sa nurse's station, narinig niya ang pagdiriwang ng mga magulang ng batang nasingitan ng transplant list. Nakangiti ang mga ito at pinuri ang ospital dahil sa mabilis na proseso ng transplant. Salamat po talaga, Dok. Hindi namin akalaing ganito kabilis ang lahat. Mabuhay kayo. Masayang sabi ng ama ng bata habang kausap ang isang doktor. Napailing naman si Clara. Alam na alam niya ang tunay na nangyari. Iyon ang batang nakasingit dahil mayaman ang pamilya. Samantalang ang ina ng batang totoo nakaschedule na noong una, ngayon ay patuloy na naghihintay at walang magawa kundi ang magtiis. Grabe naman ang sistema. Bulong ni Clara sa sarili. Ang mayaman, laging may paraan. Ay, Diyos ko. Kayo na hong bahala sa kanila. Habang tuloy-tuloy sa kanyang trabaho, napansin niya naman ang isang lalaking pulube na nakatayo sa labas ng emergency room. Marumi, magulo ang buhok at balbas, at may dala pang sako na tila ba tanging pag-aari nito. Nakatitig ito sa mga nurse, sinusubukang makakuha ng atensyon, ngunit walang pumapansin. Miss, tulungan mo naman ako, masakit ang tiyan ko. Mahina at namimilipit na sabi ng pulube. Ngunit, tiningnan lamang siya ng mga nurse at umiling. Ay nako, ang baho naman! Bulong ng isang nurse. Huwag na natin intindihin yan, wala namang pambayad yan eh. At dahil walang tumulong, si Clara nang lumapit. Ano po bang sa inyo? Tanong niya, habang inaabot ang kamay ng pulube upang paupuin ito. Masakit ang tiyan ko. Sobra. Ungol ng pulube habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Nang makita ang paghihirap na ito, agad na tumakbo si Clara papunta sa isang nurse station. Papunta sa nurse na kaibigan niya. Nena, asikasuhin mo na tong pulube o kilala ko siya. Taga rito rin. Mabait yan siya. Sabi ni Clara. Kahit hindi naman talaga niya kakilala ang lalaki, alam niyang iyon lamang ang paraan para matulungan ito. Wala namang nagawa ang nurse, kundi ang sundin si Clara. May programa naman ang ospital na nagbibigay ng libreng serbisyo medikal para sa mga mahihirap. Isang proyekto ng mismong gobernador na si Henry. Ngunit madalas na pinipili para ng ibang staff na asikasuhin ang may mga bayad, kaysa naman sa mga tulad nilang pulube. Hindi alam ng mga nurse na ang pulubing iyon pala ay si Gobernador Henry mismo na nagsisimula na magmasid at mag-obserba ng tunay na kalagayan ng ospital. Matapos asikasuhin si Henry, naupo siya sa isang tabi. Lumapit si Clara, dala ang isang basong tubig para sa kanya. Inom po kayo para gumaan ang pakiramdam ninyo, sabi ni Clara. Nginitian pa ang pulube. Salamat, sabi ni Henry. Pilit na tumitig kay Clara na kitang-kita ang kabutihang loob sa kabila ng kanyang pagod na anyo. Salamat talaga sa inyo. Ay, wala po yun, sagot naman ni Clara. Alam ko na mahirap ang buhay, kaya kung may magagawa ako para makatulong, gagawin ko. Tsaka delikado, baka lumala pa ang sakit ng tiyan ninyo. Hindi naman napigilan ni Henry ang ngumiti. Ako nga pala si Lando. Pagpapakilala niya, itinago ang kanyang tunay na pagkatao. Ngumiti naman si Clara at iniabot ang kanyang kamay.
kahit alam niyang marumi ang kamay ng lalaki. Ako naman si Clara. Magpagaling ka ha, Lando. At doon nagsimula ang hindi inaasahang ugnayan sa pagitan ng isang gobernador at isang simpleng janitress. Dalawang taong magkaibang mundo, ngunit parehong may hangaring makagawa ng kabutihan. Linggo ng umaga, maaliwalas ang langit at tila perpekto ang araw para magsimba. Bitbit ng kamay ang anak na si Jewel. Masaya naglakad si Clara patungo sa simbahan. Sa kabila ng hirap ng buhay, isa sa mga pinapahalagahan ni Clara ay ang kanilang araw ng pagsamba. Bukod sa panata nila ito rin ang oras ng anak nila upang magkasama at magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap, gaano man ito kaliit. Mama, ano kaya ituturo ngayon ni Father? Tanong ni Jewel habang naglalakad sila mag-ina patungo sa simbahan. Hinahabol ang oras ng misa. Hindi ko alam anak, pero panigurado maganda yon, kaya makinig ka ng mabuti ha. Sagot ni Clara sabay ngiti. Habang hinihigpatan naman ang hawak sa kamay ng anak. Pagkatapos ng misa, nagdesisyon sila mag-ina na kumain sa kanilang paboritong kainan na nagbebenta ng chicken at spaghetti sa bayan. Si Jewel ay masayang tumatalon-talon habang hinihintay ang kanilang pagkain. Mama, ang dami mong order! Tuwang-tuwa si Jewel habang tinitingnan ng mga pagkain sa mesa. Para sa'yo lahat yan, anak. Lagi ka kasing very good sa mga assignment mo, kaya treat na kita ngayon. Sagot ni Clara. Hinahaplos ang ulo ng anak. Deserve mo yan. Kaya kain ka ng marami, ha? Habang masaya nagkakuntuhan at kumakain, biglang narinig ni Clara ang maingay na tunog ng kampanya sa labas. Mga sasakyan na may malalaking speaker. Tumutugtog ng campaign jingles ng iba't ibang mga kandidato para sa nalalapit na eleksyon. Napailing na lamang si Clara. Nako, election season na naman. Marami na namang nangangako ng pagbabago. Ilan kaya sa kanilang totoong tutulong sa bayan? Tanong niya na lang sa sarili. Alam niyang masyado pang bata si Jewel para makaunawa ng mga ganoon. Tumingin si Jewel sa kanya, ngumiti at sabay sabi, Mama, alam mo po nung isang araw, may dumating sa school namin na counselor daw. Namimigay po siya ng school supplies. Ang dami niya nga sinabi eh. Tumangulang si Clara. Ganun ba? Mabuti naman na tumulong sa mga tao. Hindi lang kapag may kailangan. Bigla naman sumeryoso si Jewel. Alam mo mama, paglaki ko, gusto ko rin maging governor para makapagbigay ng tulong sa lahat ng mga bata. Pakakainin ko sila ng maraming chicken at spaghetti. Natawa naman si Clara sa sinabi ng anak. Governor talaga, ha? Ang taas naman ng pangarap mo, Jewel. Pero sige, basta mag-aral ka mabuti. Makakamit mo rin ang mga pangarap mo. Tsaka, huwag naman puro chicken at spaghetti, anak. Pakainin mo naman sila ng gulay. Biro pa ni Clara sa anak na siyang ikinatawa nito. Promise po, Mama, mag-aaral po ako ng mabuti. Pangako ni Jewel sabay ngiti. Matapos kumain, dumiretso na sila sa bilihan ng mga damit. Sasalihan kasi ni Jewel ang isang declamation contest sa kanilang eskwelahan at kailangan nito ng bagong damit na maisusuot para maging presentable. Habang nagsusukot si Jewel ng mga damit, kitang-kita naman niya ang kasiyahan sa mukha ng bata. Mama, bagay po ba? Tanong ni Jewel habang umiikot sa harap ng salamin. Bagay na bagay anak, ang ganda mo. Sabi ni Clara, hindi naman mapigilan ang ngiti. Talagang proud na proud siya sa anak at napagtantong lumalaki na talaga ito. Nang matapos silang mamili, lumabas na sila ng tindahan. Ngunit bago pa man sila makalayo, napansin na ni Jewel ang isang pulube na may kasamang sanggol. Nalilimahid na dumi ang babae, halatang pagod na at gutom. Habang kalong-kalong ang kanyang anak na tila ilang araw na rin yata hindi nakakakain. Iyak pa ito ng iyak kaya naman lalong nakaramdam ng awa sa bata. Mama, tignan mo yung pulubi oh. Ang cute po ng baby niya.
Sabi ni Jewel na tila naaawa sa sitwasyon ng mag-ina. Oo nga anak, sagot ni Clara. Kinikilala ang lungkot ng sitwasyon. Mukhang matagal na rin sila hindi nakakakain, ano? Mama, ibigin na lang po natin sa kanila yung take-out natin. Sobrang dami naman po ng pagkain natin eh. Sabi ni Jewel na puno ng kabaitan sa kanyang maliit na boses. Natuwa naman si Clara sa puso ng kanyang anak. Kahit bata pa, alam na ni Jewel kung paano magbahagi sa kapwa. Sige anak, ibigay natin. Magluluto na lang ako mamaya. May mailuluto pa naman sa ref eh. Lumapit sila mag-ina sa pulube. Iniabot ni Clara ang take-out na lang pagkain. Ate, kainin niyo po to para po to sa inyo ng baby ninyo. Nagpasalamat ng paulit-ulit ang pulube. Baka sa mukha ang labis sa saya. Salamat po. Salamat po talaga. Matagal na kami hindi nakakakain ng maayos. Hulog kayo ng langit. Habang naglalakad palayo, hindi maiwasan ni Clara ang muling maalala ang isang pulube na nakilala niya sa ospital ilang araw na nakakaraan. Naalala niya si Lando. Naalala niya kung gaanong kalungkot ang sitwasyon ng mga mahihirap na walang kakayanan na magpagamot o makuha ang kalinga na nararapat sa kanila. Kamusta na kaya si Lando? Bulong niya sa sarili. Iniisip ko nasa na ang lalaking tinulungan niya noong nakaraan. Alam ni Clara na mahirap lang din ang buhay nila. Pero lagi niyang pinapaalala sa sarili na hanggat kaya, hindi siya magdadalawang isip na tumulong. Maisip niya na kung mas mayaman lang siya, mas marami pa sana siyang matutulungan. At kahit pa mahirap nga lang din ang buhay, hindi rin maalwan at kinakailangan talagang kumayod para mabuhay. Swerte na kahit papaano at agagawang kumain at mairaos ang araw-araw. Kaya sana talaga matutulungan ng gobyerno ang mga katulad ng Ale at Dinalando. Nang makauwi sa kanilang bahay, inihanda ni Clara ang mga gamit ni Jewel para sa eskwela kinabukasan. Matapos tiyakin na ayos na ang lahat, naupo siya sa hapag at nagsimulang magbilang ng pera. Kailangang maayos niyang itabi ang budget para sa kanilang mga gastusin. Mula sa pagkain hanggang sa pang-araw-araw na bayarin. Mahirap na. Ilayo ng 10 layo ay baka mapano pa sila. Habang nagbibilang ay pumikit si Clara. Nagdasal. Nagpasalamat para sa isa pang araw ng kaligtasan at biyaya para sa kanilang mag-ina. Kahit na mahirap at puno ng hamon ng buhay, sapat na sa kanyang makitang masaya at maayos si Jewel na kanyang nag-iisang anak. Pagkatapos ng unang beses niyang magpanggap bilang pulubi sa ospital, alam ni Henry na hindi sapat ang nakita niya upang ganap na mapatunayan ang tunay na kalakaran doon. Sa kabila ng lahat ng mga nurse at doktor na ayaw mag-asikaso sa kanya dahil mukha siyang pulubi, kailangan niya ng mas maraming ebidensya upang masiguro nga talagang mayroong pinapabura ng mga tao roon. Particular na sa may mga pera o koneksyon. Kaya naman nagdesisyon siyang bumalik. Dala ang mas malalim na misyon na alamin ang kabuuan ng sitwasyon upang makagawa ng makabuluhang hakbang. Sa ikalawang pagkakataon ay bumalik si Henry sa ospital. Muli bilang si Lando, ang pulube. Nilapitan siya agad ni Clara na nakilala niya noong una. Napatigil lamang ito sa ginawa at tinanong siya. Oh, bakit nandito ka na naman, Lando? Masakit ba ulit ang tiyan mo? Ipinakita na ni Henry ang sugat sa kanyang tuhod. Masakit man ay sinadya niya iyon. Isang malalim na gasgas na may bahid ng dumi. Mukhang napabayaan at kailangan na ng agarang gamutan. Nadulas ako sa daan eh. Masakit na masakit ito oh. Sabi ni Henry. Medyo umaakto mas grabe kaysa sa tunay na nararamdaman. Nakakatakot. Baka kung ano. Agad namang hinanapan ni Clara ang tulong ng mga nurse. Tinawag niya ang atensyon ng isa sa kanila. Pero napairap lang ang nurse. Ano na naman? Bakit andyan na naman siya? Tanong ng nurse na halatang walang ganang asikasuhin si Henry. Pasensya na po ate.
Mukhang malala po ang sugat niya, baka pwede niyo po siyang gamutin kaagad. Sabi ni Clara at umaasang tutulong ang mga nurses. Napabuntong hininga na lamang si Clara. Alam niyang wala siyang magagawa. Hindi siya sure at hindi rin marunong manggamot. Kaya naman sa abot ng kanyang makakaya, kumuha siya ng piraso ng malinis na tela at tinali ang sugat ni Henry para lang kahit paano ay maibsan ang sakit. Pasensya ka na, Lando. Ganito talaga rito. Hindi ko alam kung bakit ganun sila. Siguro kasi alam nilang wala kang pambayad. Pasensya na. Kung nurse lang ako dito, kanina pa dapat kita ginamot eh. Ngumiti naman si Henry. Kahit ramdam niya ang ines sa sitwasyon. Okay lang yun, Clara. Alam ko naman na mahirap lang ako. Pero salamat sa iyo Buti na lang at may mga mababait na tao katulad mo. Na walang pakialam kahit pulubi ako. Habang tinitingnan ni Clara ang sugat ni Henry, lumapit ang isa niyang ka-close na nurse na napansin ang ginagawa nila. Ano yan, Clara? Sugat? Tanong ng nurse, sabay tingin kay Henry. Nakilala niya si Lando at nagdesisyon na siyang tulungan ito. Sige, ako nang bahala rito. Sandali lang. Sabi ng nurse habang inaayos ang gamit para gamutin ang sugat ni Henry. Mabilis siyang nilinis at tinahi ang sugat. Sabay tapal ng malinis na benda. Napansin naman ni Henry ang pagkakaiba ng ugali ng nurse na ito kumpara sa ibang naroon. Masipag ito at may malasakit. Kahit na may mga abalang pasyente, nagawa pa rin niyang maglaan ng oras para sa isang taong walang pambayad. Teka, ano ang pangalan mo, nurse? Tanong ni Henry habang tinatandaan ang pangalan. Rita po, sagot ang nurse ng may ngiti. Napaniti naman si Henry at tinandaan ang pangalan ni Rita. Kung magagawa niya lang ayusin ang sistema sa ospital at sa kanilang bayan, sisiguraduhin niyang bibigyan ng parangal at promosyon ang mga katulad ni Rita na hindi lang tumutugon dahil sa trabaho, kundi dahil rin sa tunay na malasakit. Matapos gamutin ang sugat ni Henry, nakapag-usap pa sila sandali ni Clara. Patuloy sila nagkukwentuhan. Bagamat halata nagmamadali si Clara dahil kailangan pa niyang bumalik sa kanyang kwarto bago sila maghiwalay, sinabi ni Clara kay Henry, "Ingat ka na lang, Lando. Huwag kang papasaway at huwag mo nang pababayaan ang sugat mo." Ngumiti naman si Henry at magpasalamat. Salamat ulit, Clara. Sana lahat ng tao rito ay katulad mo. Paglabas ni Henry ng ospital, agad siyang binati ng init ng araw at ang dami ng taong nasa paligid. Abala ang lahat, ngunit ang atensyon ni Henry ay nakuha ng isang eksenang nagaganap sa harap ng ospital. Isang grupo ng tao ang nagpa-picture kasama isang counselor na nangangampanya para sa darating na halalan. May mga banner at placard at malakas ang tugtog ng campaign jingle nito. Habang naglalakad si Henry patungo sa kalsada, bigla siyang sinita ng isang staff ng counselor. "Hoy, tumabi ka nga riyan. Nasasama ka sa picture oh," sabi ng staff. Halatang ines sa presensya ni Henry bilang isang pulube. Bago pa siya makalayo, ay tinulak siya ng staff papalayo mula sa eksena. Napatumba si Henry sa kalsada. Hindi man lang siya tinulungan o binigyan ng kahit anong respeto. Wala rin pakialam ang mismong counselor na nandoon. Patuloy lamang ito sa pagpapanggap na tumutulong sa mga tao. Pero kitang-kita ni Henry na wala namang malasakit ang mga ito sa tunay na kalagayan ng mga mamamayan. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si Reyna Embultorio ng Colaba, Beliran. Ay sabi niya, mas magandang mapagkumbaba at marunong makisama sa kapwa. Mahirap sa tao ang sobrang ambisyosa o mataas ang lipad. Kapag magkamali, babagsak at lalagapak. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.
Nang makabangon na puno ng galit at dismaya ang puso ni Henry, dito niya muling napagtanto na maraming mga tumatakbo sa politika ang wala talaga malasakit sa bayan. Puro pangako, ngunit walang aksyon. Puro palabas lamang ang mga inaakto. Tahimik siyang naglakad palayo mula sa ospital. Sa isip ni Henry, mas tumibay ang kanyang kagustuhang magdala ng tunay na pagbabago. Hindi lang sa ospital kundi sa buong probinsya. Kailangan nang simulan ang paglilinis, simula sa mga tao at mga sistemang matagal nang nababalot ng katiwalian at kawalan ng malasakit sa kapwa. At para mangyari iyon, kailangan niyang magpatuloy sa kanyang misyon bilang isang pulube. Kailangan niyang magmasid at magpatuloy sa pagkilala sa tunay na kalagayan ng bayan na kanyang pinaglilingkuran. Gagawin niya ang lahat ng ito dahil mahal na mahal niya ang San Felipe at wala siyang ibang ninais kundi ang makapaglingkod ng tapat sa mga mamamayan nito. Hindi pa rin natigil si Henry sa kanyang misyon. Ilang araw matapos siyang itulak sa labas ng ospital, bumalik siya ulit. Bit-bit na ngayon ay isang bagong dahilan para makita ang buong kalakaran. Sa pagkakataong to, dumaan siya sa emergency room. Dala ang simpleng reklamo. May mga pasa siya sa braso at kailangan niya ng yelo upang mawala ang sakit. Pagpasok niya sa ospital, agad niya nakita si Clara na busy sa kanyang gawain. Nakita siya ng dalaga at agad na nilapitan. "Oh, Lando, bakit andito ka ulit? Ano na naman nangyari sa'yo?" Tanong ni Clara, may halong pagkabahala. "Ikaw napapadalas ng pagbalik-balik mo rito. Sabi ko naman kasi sa'yo mag-iingat ka." Umiti naman si Henry at itinuro ang kanyang pasa. Medyo napuruan ako sa kalsada eh. Madulas kasi, kailangan ko lang ng yelo para maibsan ang sakit." Agad naman nagmadaling kumuha si Clara ng yelo at inabot ito kay Henry. Eto, huwag mo nang pabayaan baka lumala pa yan," sabi ni Clara habang pinapanood si Henry na ilagay ang yelo sa kanyang braso. "Para kang bata, lagi ka nasusugatan." Habang nakaupo si Henry, sinamantala niya ng pagkakataon para magtanong. Mula sa mga simpleng tanong tungkol sa mga pasyente hanggang sa mga issues sa ospital. Dahan-dahan niyang hiningi ang opinyon ni Clara. Nagsimula na silang magkwentuhan at hindi naman nagtagal, tila naging mas malalim ang kanilang usapan. "Clara, ano bang masasabi mo rito sa ospital? Parang hindi yata lahat ng tao dito pantay-pantay ang trato, no?" Tanong ni Henry. "Pulubi ako pero hindi naman ako bobo. Alam ko naman at kita ko rin kapag diring-diri masyado mga tao sa akin." Napabuntong hininga naman si Clara. Ang mga pulubing kagaya ni Lando ay ganoon din pala mag-isip. Nakikita rin nila kung paano silang maltratuhin ng mga taong makapangyarihan. Oo nga mahirap talaga pag wala kang pera o kakilala rito. Madalas, inuuna talaga ang mga mayayaman kahit na gaano pang kasama ang kalagayan mo. Kung wala kang pambayad, naku, tiis-tiis ka na lang. Kawawa nga yung mga kagaya mo, Lando Kawawa ang mga taong katulad natin. Napakulot noon naman si Henry. Hindi ba kayo natatakot sa ganyan ng mga nangyayari? Paano kung malaman ng gobyerno? O bakit hindi niyo ireklamo? Umiling si Clara. Tila walang pag-asang maayos ang sitwasyon. Hindi naman nila malalaman yun, tsaka ano naman kung malaman nila? Pare-pareho lang naman ng mga namumuno. Hindi ba? May mangyayari ba kung may magre-reklamo? Kahit pa paano masasabi sa kanila, baka maaksyonan. Suwestyon pa ni Henry. Napaismid si Clara. Sus, duda lang ako kung maaksyonan nila yan. Pinipili lang nilang unahin yung mga sarili nila Lalo na yung mga tulad ng governor natin. Naku, nakita ko nga yung malaking tarp niya dyan sa may bayan. Kurakot din siguro yun, tulad ng iba. Kapag mayaman ka na at nasa pwesto, siguradong marami kang benepisyo. Tamo, wala nga siya dito sa atin Ang sabi raw, ng ibang bansa. Gawain ba ng matinong governor yun? Natigilan naman si Henry sa sinabi ni Clara. Hindi siya umimik kaagad. Para sa kanya, iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang may direktang hinaing laban sa kanya.
Bilang gobernador, bagaman nasasaktan siya sa mga sinabi ni Clara, nagpagtanto niyang iyon ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang misyon na ito. Narito siya upang malaman ang totoo, ang mga daing at danas ng mga tao. Narito siya upang marinig ang mga iyon at makaisip ng solidong plano upang masolusyonan ang mga ito. Simula noon, napapadalas ng pagpunta ni Henry sa ospital. Ginagawa niyang dahilan ng iba't ibang simpleng karamdaman para makita si Clara. At sa bawat pagbisita, lumalalim ang kanilang pagkakaibigan. Minsan, kapag saktong break time ni Clara, hahatian pa siya nito ng pagkain. Minsan, tinapay, o di naman kaya'y prutas na baon ni Clara. Natutuwa naman si Henry. Hindi dahil sa pagkain, kundi sa pagiging maalaga at mabait ni Clara sa kanya, kahit ang tingin ng ibang tao ay pulubi siya. Isang araw, habang magkasabay silang kumakain, napag-usapan ulit nila ang politika at ang gobernador. Nakita ko na naman yung mukha ng gobernador natin dyan sa may tarp sa plaza. Grabe ano? Baka sa mesa nila, mamaharin lagi ang pagkain. Samantalang tayo mga mahihirap, ganito lagi ang buhay. Tapos, ang dami pa rin nagugutom at hindi naaasikaso. Sabi ni Clara, halatang mahinanakit, at sinabi, hay nako, kumayaman lang talaga ako. Marami-rami rin ako matutulungan. Napakahirap nga naman talaga ng buhay kasi. Tumahimik pa si Henry. Nag-iisip kung sasabihin ba niya ang totoo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Pero nagdesisyon siyang huwag na muna. Alam niya hindi ito ang tamang panahon. Ang daming hinaing ni Clara tungkol sa mga mayayaman at sa mga nasa kapangyarihan. At ayaw niyang biglang mawala ang pagtitiwala nito sa kanya kapag nalaman niyang siya mismo ang gobernador na tinutukoy ni Clara. Napaisip nga siya noong una na maaari nang hingin ng tulong ni Clara sa kanyang mansyon. Buo ng tiwala niya sa dalaga kaya balak niya nang aminin ang tunay niyang pagkakakilanlan dito. Pero dahil sa kanyang narinig mula rito, naisip niyang mas maging mabuting panatilihin muna niya ang kanyang sekreto. Dumating pa sa puntong napansin ng ibang mga nurse at staff sa ospital ang madalas na pakikipag-usap ni Clara kay Henry. Tinatawanan siya ng mga ito at minsan ay sinasabi pang, si Clara, may bago ng jowa. Magjojowa na lang, pulubi pa. Kahit nakaka-insulto ang sinabi ng mga tao, hindi iyon iniinda ni Clara. Sanay na siyang hindi pinapansin ang mga paninira ng iba. Ang mahalaga sa kanya, mabait si Henry bilang si Lando. At alam niyang hindi mababaw ang pagkatao nito. Si Henry naman, habang mas napapalapit kay Clara, mas lalo siyang nalalagay sa gitna ng kagustuhang sabihin ang totoo. Alam niyang oras na para harapin naman ang mga issues sa ospital. Kundi, pati na rin ang kanyang namumuong damdamin para kay Clara. Isang hapon, habang abala si Clara sa paglilinis ng pasilyo at kwarto sa opisina, naglaan siya ng oras upang makapagpahinga. Umupo muna siya sa tabi ng emergency room at doon ay may napansin siyang nag-iisa. Naroon si Henry, nakatakip ang braso niya ng yelo at mukhang abala sa pag-iisip. Hoy Lando, andito ka na naman. Mukhang madalas ka na rito ah. Pagbati ni Clara habang kumukuha ng upuan. Ano yan? Pasana naman? Ngumiti si Henry. Oo Clara, wala akong ibang mapuntahan. Iyon nga, nagkataon pang may sugat ako kaya dito na lang. At least, libre ang yelo. Mula sa mga maliliit na kwentuhan, unti-unting umabot ang kanilang usapan sa mga mas personal na bagay. Napansin ni Henry ang mga kunot sa noo ni Clara habang ito ay nag-iisip. Tila may gustong ipaalam. Clara, matagal ka na ba nagtatrabaho rito? Tanong ni Henry. Mga 5 taon na, sagot ni Clara. Noong nagsimula ako maging janitress dito, alam mo 1 taon pa lang si Jewel noon. Kinailangan ko talaga magtrabaho para sa kanya. Alam mo na, mahirap ang buhay. Wala naman kaming ibang inaasahan. Jewel, may anak ka na ba? Jewel ba ang pangalan? Tanong ni Henry pero nagulat at nang maaling sa kwento,
ni Clara. Oo, si Jewel. 6 na taon na siya ngayon. Sagot ni Clara. May pagmamalaki sa tinig. Napakabibo nun at matalino. Sobrang proud nga ako ron eh. Biruin mo ba naman, napakabait at maalagain pa. Kahit sinong nanay, gugustuhin siyang maging anak. Bakit? Nasaan ang tatay niya? Kasama ba siya? Tanong ni Henry, puno ng pag-usisa. Dito napansin ni Clara ang kakaibang tono ng tanong ni Henry. Isang bahagyang pagkabahala ang sumilay sa kanyang mukha. Wala siyang tatay. Nung ipinanganak siya, nagdesisyon na akong wag nang makipag-ugnayan sa kanya. Hindi siya naging responsable, kaya ako na lang nagtakuyod sa kanya. Medyo nagulat si Henry sa sagot. Akala niya ay may asawa pa si Clara. Pero hindi. Ganun ba? Mukhang masaya ka naman sa buhay niyo. Sagot ni Henry at pilit na pinapanatiling natural ang tono. Nakita ni Clara ang mga mata ni Henry na tila nag-iisip. Bakit, Lando? Akala ko naman pulubi ka. Bakit parang ang dami mong tanong? Kailangan mo ba ng matutuluyan? Kung kailangan mo, okay lang, walang problema. Sabi ni Clara, may halong pag-aalala sa boses. Maliit nga lang ang bahay namin pero... Salamat pero okay lang ako. Gusto ko lang talagang makilala ka ng mas mabuti. Mukhang hindi madali ang buhay mo. Sagot naman ni Henry habang nag-aalangan sa sariling saloobin. Parang tulad ko lang din. Mahirap. Tumingin si Clara sa kanya, nagtatanong. Bakit ka nga nandito? Seryoso ka bang hindi ka uuwi sa inyo? Wala ka ba talagang tirahan o pamilya na malalapitan? Napakahirap siguro talaga maging pulubi, ano? Napaisip si Henry sa alok ni Clara. Kung tutuusin, gusto niya talagang humingi ng tulong pero hindi niya kayang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi. Ayos lang ako, Clara. Gusto ko lang talaga ng makakausap. Mukhang masarap dito. Masaya kang nagtatrabaho. Nakakabaliw rin kasi kapag mag-isa ka sa kalsada. Bumalik sa kanilang usapan si Clara. Minsan, nahihirapan din talaga ako magtuloy ng mga bagay pero kinakaya ko rin naman kasi nariyan si Jewel. Siya nagbibigay sa akin ng lakas. Iniisip ko na dapat mas maging mabuti akong ina para sa kanya. Ako lang aasahan niya kaya kahit mahirap, kailangan ko talagang magpatuloy. Makita lang siyang tinutupad ng mga pangarap niya. Napaka-responsable mo, Clara. Nakatutuwa naman na may mga tao pa rin katulad mo. Sambit ni Henry. Pinapabayaan ang kanyang tunay na pagkatao sa likod ng kanyang mga salita. Basta ba para sa kanya, lahat ay kaya kong gawin. Sagot naman ni Clara. May pagmamalaki sa kanyang tinig. Salamat sa pagbahagi mo ng kwento mo sa akin, Clara. Iba talaga ang nagmamahal ng totoo. Sabay silang napatawa sa simpleng linya na kanyang sinasabi. Habang patuloy ang kanilang usapan, nag-aalala si Clara sa kanyang isipan. Bakit kaya palaging nandito si Henry? Baka nag-aalala sa kanya. Pero hindi. Pulubi siya. Baka kailangan lang nito ng lugar na mapagpapahingahan. Minsan, naiisip ni Clara na baka ang mga tao sa paligid niya ay hindi nakakaintindi sa kanya. Pero sa presensya ni Henry, tila nagkakaroon siya ng bagong pag-asa. Sa kabila ng lahat, tila natutunan ni Clara na hindi lahat ng tao ay may masamang layunin. Mula noon, nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Minsan may mga pagkakataong nagtutulungan sila sa mga gawain sa ospital at umabot pa sa puntong nagiging mas komportable sila sa isa't isa. Sa mga oras na nag-uusap sila, tila nagiging masaya ang bawat pagtawa at kwentuhan. Habang bumubuhos ang ulan sa labas ng provincial hospital, isang nakakabahalang balita ang umabot sa mga pasyente at staff. Isang endemic dengue ang kumalat sa bayan at ang ospital ay nababahaan na ng mga pasyenteng bata. Ang mga kama ay puno at ang mga doktor ay nag-aalala sa dami ng mga kaso.
Nagsimula ng umiral ang diskriminasyon. Ang mga mayayamang pasyente, ang uunahin at ang mga mahihirap na pamilya sa kabila ng kanilang pag-asa ay naiwan sa kawalan. Clara, puno na tayo. Hindi na natin kayang tanggapin ang ibang pasyente. Sabi ng isang nurse, nakatingin sa mga bata na nag-aagaw buhay sa emergency room. Wala namang kaalam-alam si Clara sa likod ng mga pangyayari na nakatayo si Henry, nakamasid sa lahat. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis habang nakikita ang mga bata na nahihirapan. Sa isang iglap ang kanyang isipan na nagbalik kay Jewel, ang kanyang anak. At nang umuwi siya, natagpuan niya nagkakasakit ito. Mama, ang sakit po ng ulo ko, sabi ni Jewel. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Mama, sobrang sakit. Pagpapatuloy pa ng bata habang nanginginig. Diyos ko, hiyaw ni Clara at nang madaling sinaklolohan ang anak. Kailangan natin ng tulong, Jewel. Huwag ka mag-alala, dadalhin kita sa ospital, sabi niya. Bagamat alam niyang ang laban ay tila laban-laban sa agos ng mga malalakas na agos ng buhay. Pagdating nila sa ospital, puno ng pag-asa si Clara. Ngunit nagulat siya nang malaman na puno na nga mga kama at walang nag-aalaga sa mga bata. Bakit hindi tumatanggap ang ospital? Tanong niya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Uminit ang puso ni Clara. Sa kabila ng kanyang pagiging janitress sa ospital, hindi siya makapaniwala na hindi matanggap ang kanyang anak. Ang kanyang isipan ay puno ng takot at pangamba. Hindi mo ba nakikita? Hiyaw ng isang doktor kay Clara nang lapitan siya nito upang hinga ng saklolo para sa kanyang anak. Punong-puno ng ospital, oh. Ang hindi mahahalagang cases pauuwiin at wala ng space. Dugtong pa ng doktor. Halos mangiyak-iyak naman si Clara sa pagmamakaawa sa doktor. Please naman ho, Dok, oh. Masamang-masama na hong pakiramdam ng anak ko. Nangihina na ho siya. Pakiusap ni Clara habang tanga ng anak niya si Jewel. Pagod na ito sa lagnat at namumula na rin. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala na nga, diba? Gigil na pag-ulit pa ng doktor. Pero Dok, baka naman ang anak ko. Kailangan namin ng kwarto. Wika para isang babae. Bihis na bihis at nakapustura habang tanga ng anak nitong lalaki sa balikat. May mga kasunod rin nitong animo yaya at sariling guard. Nurse, bigyan sila ng kwarto. Utos ng doktor na siyang agad namang sinunod ng nurse. Gulat na gulat at halos hindi maipintang reaksyon ni Clara sa kanyang nakitang eksena. Dok, ano ho yun? Subalit hindi siya pinansin ng doktor. Kasama ng ibang mga mahihirap na pasyenteng humihingi ng tulong para mabigyan agad ng saklolo. Mama, nanginginig ang boses na Jewel habang hinilang damit ng kanyang ina. Kinarga ni Clara ang anak at saka ito kinalong sa isang tabi at pinakalma. Huwag ka mag-alala, anak. Magiging maayos ka rin. Naluluhang pangako ni Clara. Habang naiisip ang katotohanan ng ang mga katulad nilang walang pera, ay parang wala rin talagang puwang sa lipunan. Nakatayo si Henry sa tabi. Nananabik na makita si Clara. Alam niyang hindi niya kayang itago ang kanyang pagkatao, lalo na sa sitwasyong ito. Sa kanya nakikita ang mga bata, mga anak ng mga janitress, mga manggagawa, at mga simpleng tao ay dapat bigyan ng pagkakataon. Hindi niya nakinaya ang kanyang nakikita. Hindi niya na matiis ang senaryong yon. Kaya habang nagkakagulo ang mga tao sa ospital, ay nagtaas siya ng boses. Dahilan upang sa kanya sumentro ang lahat ng mata at atensyon. Tumigil na kayo. Gamutin ninyo lahat ng kailangang gamutin. Wala kayong dapat piliin. Otorisadong utos niya na siyang ikinagulat ng lahat na naroon. Nag-echo ang kanyang boses sa buong ospital. Napahinto ang lahat at napatingin sa kanya. Walang pipiliin. Tulungan ninyo ang lahat. Huwag kayong mamimili ng gagamutin. Dugtong na utos pa niya. Success si Clara sa pagbubunyag na iyon. Natagpuan ang kanyang sarili na naguguluhan. Lando, bulong niya pa sa kanyang sarili. Bakit ka nandito, Pulube?
Tanong ng isang nurse na nahulog sa pagkabigla. Ba't mo ba kami sinisigawan? Sino ka ba sa akala mo? Tanong pa ng isa. Sa isang galaw, tinanggal ni Henry ang balbas at ang dumi sa kanyang mukha. Ako ang gobernador ng bayan na to. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Walang batang iiwanan. Ang mga bata, kahit anak yan ng janitress, ay dapat mabigyan ng tamang atensyon. Gov? Bulong ni Clara sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay pumapangalat sa takot at pagkamangha. Nakatitig siya kay Henry. Ang kanilang mata ay nagtagpo. May sinasabi ang mga mata ni Henry na maipapaliwanag niya ang lahat. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang mga bata at iba pang mga pasyente na nangangailangan. Gulat na gulat ang lahat dahil sa revelasyong iyon. Ang mapagtanto nilang ang nasa harap nga nila ay si Governador Henry, agad silang nagkumahog. Mabilis na nag-umpisa ang mga pagbabago. Pinagsabihan ni Henry ang mga staff na hindi na nagbibigay ng atensyon sa mga pasyenteng nangangailangan. Lahat ng walang modo ng mga staff aalisin. Kailangan natin ng mga tao na handang tumulong, sabi niya. Puno ng galit sa sistema ang kanyang nasaksihan. Mabilis na umabot ang balita sa mga bagong doktor na na-hire na ni Henry. Ang mga bagong staff ay mabilis na nagdala ng kagamitan at gamot. Habang ang mga bata naman ay isa-isa nang tinutulungan. Si Clara ay nagmamadaling naghanap ng daan patungo kay Jewel. Jewel, may tutulong na sa atin. Wika niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa dahil sa wakas ay maayos na ang lagay ng kanyang anak. Dahil sa galit na umaapaw kay Henry sa kanyang puso, nagpatuloy ang laban. Alam niyang kailangan niyang kumilos. At kahit ang kanyang pagkatao ay nahahati sa takot, alam niyang hindi na siya makakapagpanggap pa. Mabilis niyang inutusan ng mga doktor na tumulong sa mga bata, na sa mga magulang ay nag-aalala at umiiyak. Pinapunta sa private hospitals ang mga mayayamang may kakayahan naman upang hindi na sumingit pa. Wala nang nagawa ang iba dahil utos na rin iyon ni Henry. Gov, pagtawag ng isang matanda sa pangalan ni Henry. Meron din itong apo na ngayon lang yung lamang naaasikaso dahil sa deklarasyon ni Henry. Maraming salamat ho sa inyo. Kung hindi ho dahil sa inyo, baka namatay na ho ang apo ko. Nakaramdam ng labis na habag si Henry sa matanda. Para ho sa inyo ang ginagawa kong trabaho. Sa inyo ho ako nagsaservisyo. Huwag ho kayo mag-alala. Malalampasan ho natin ito. Pangako pa ni Henry. Samantala, si Clara naman ay napatingin kay Henry. Gulat na gulat pa rin siya sa nangyari. Hindi niya sukat akalain na ang pulubing si Lando ay ang kanila palang gobernador. Kung ano-ano nang tumatakbo sa isipan ni Clara. Hindi siya sigurado kung papaano, pero sa tingin naman niya ay bibigyan siya ng paliwanag ni Henry. Sa ngayon ay kailangan na muna niyang asikasuhin ang kanyang anak. Mabuti na lang talaga at nabunyag ang tunay na pagkatao ni Henry dahil kung hindi, malamang sa malamang ay malalagay pa sa alanganin ang lagay ni Jewel. Muling nagtagpo ang mga mata ni na Henry at Clara. Abala si Henry sa pagtulong sa mga pasyente habang si Clara naman ay nag-aalaga sa kanyang anak. Tumango sila sa isa't isa at baka sa mata ni Clara ang pagkamangha. Isang senserong ngiti ang sumilay sa labi ni Henry. At nagniningning din ang mga mata nito. Nagpapahiwatig ng pasasalamat kay Clara dahil sa tulong na ibinigay nito sa kanya. Matapos ang matinding laban sa endemic dengue, unti-unting naibalik ang normalidad sa ospital. Ang mga bata ay naasikaso at ang mga magulang ay nagpasalamat kay Henry sa kanyang ipinakitang tapang. Ang mga doktor na pinili niya ay nakatuon na sa kanilang mga trabaho at mga pasyente ay nakaramdam ng pag-asa. Tanggal na sa trabaho ang mga suplado at bayarang doktor at nurses at maayos ng muli ang takbo ng ospital. Sa isang sulok ng ospital, nag-uusap naman sila Henry at Clara. Clara, simula ni Henry. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Gusto ko sanang makipag-usap sa'yo. Tumitig si Clara sa kanya
Ang kanyang puso ay nanginginig. Anong nais mo sabihin, Goff? Gusto sana kitang imbitahan na magtrabaho sa munisipyo bilang office assistant, sabi ni Henry. Masigla ang kanyang mga mata. Alam kong wala kang karanasan, pero alam ko ang kakayahan mo. Gusto ko sanang maibigay sa iyo ang pagkakataong makapagtrabaho sa mas mataas sa posisyon. Hindi lang bilang janitress. Tsaka bilang pasasalamat na rin kasi tinulungan mo ko. Kahit hindi mo naman alam na gobernador talaga ako. Ikaw ang dahilan kung bakit naisakatuparan ko ang plano kong magpanggap. Napatango naman si Clara. Pasensya na rin, Gov, sa mga nasabi ko noong una ha. Pero salamat pa rin kasi nakinig ka, talagang tumulong ka sa amin. Oh, paano? Makikita ba kita sa munisipyo? Tanong pa ni Henry sa kanya. Natigilan si Clara at malaking oportunidad ang trabahong inaaalok sa kanya ng gobernador na mismo. Pero Gov, hindi ho ako handa eh. Tugon naman ni Clara, naguguluhan. Wala ho akong kaalaman sa mga opisina o anumang ganitong trabaho. Hindi mo kailangang mag-alala, tutulungan kita. Sagot naman ni Henry at ang kanyang tinig ay puno na sigasig. Maaari kitang sanayin at magkasama tayong matututo. Muling namutawi ang mga ngiti sa labi ni Clara. Ang alok ni Henry ay tila liwanag sa kanyang madilim na mundo. Salamat, Goff. Talaga nakakataba ng puso ang alok ninyo. Pero, ito ba ay tama? Para sa aking anak? Para sa amin? Alam ko makakabuti sa'yo to. At kay Jewel. At sa mga pagkakataong magkasama tayo. Mas makikilala mo rin ako. Tugon ni Henry. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pag-asam. Makahulugan iyon. Parang nagpapahiwatig ng tunay na nararamdaman. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Bagaman may mga damdamin na hindi pa nila pinapahayag, parehong nahulog sa tensyon ang tahimik na pag-unawa na may namagitan sa kanila sa isang uri ng koneksyon na hindi nila kayang ipagwalang bahala. Kapag nagtrabaho ka na sa Kapitolyo, mas mapapalapit tayo sa isa't isa. Patuloy pa ni Henry at ang kanyang tono ay nagiging malambing. Pwede rin maglagi roon si Jewel at magiging mas madalas ng ating pagsasama. At least marami pa tayong mapag-uusapan at mapagkukwentuhan. Biglang cambio naman ni Henry upang hindi mahalata ang kanyang damdamin. Nang tingnan ni Clara si Henry, naramdaman niyang tila may mga damdaming bumubuo sa kanyang dibdib. Ang pagiging kasangkapan ni Henry sa kanyang buhay ay nagbigay sa kanya ng lakas at inspirasyon. Maaari pa mangyari to? Tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit hindi pa rin kami handa. Aniya sa kanyang isipan. Bakit parang may iba akong nararamdaman para sa kanya? Maya-maya nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap tungkol sa mga posibleng gawain sa Kapitolyo at kung paano nilang mapapabuti ang kanilang mga proyekto. Sa bawat tawanan at seryosong usapan, ang tensyon sa pagitan nila ay lalong lumalalim. Sa kabila ng lahat, alam ni Clara na ang bagong simula ay naghihintay sa kanya at sa kanyang anak. At sa tulong ni Henry, isang magandang kinabukasan ang maaaring magbukas. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pangarap, ang tanong ay nananatili. Maaari nga bang maging totoo ang pag-ibig sa gitna ng lahat ng ito? Habang nag-uusap sila, nagpa siya si Clara na bigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili at ang puso niya. Sige, Goff. Tinatanggap ko ng alok mo. Handa na akong sumubok. Sagot niya. At sa huli, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Salamat, Clara. Magkakaroon tayo ng bagong pagsimula sa munisipyo. Marami kang maitutulong sa akin. Sana ay magdala ito ng magandang simula para sa ating lahat. Sagot ni Henry. Isang ngiti naman ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa gitna ng mga pangarap at pag-asa, muling nabuo ang kanilang mundo. Nagiging mas maliwanag sa kanilang mga mata.
Nagsimula na ang bagong yugto ng buhay ni Clara. Sa bawat araw na siya ay pumapasok sa Kapitolyo, lalo siyang nalulubog sa mundo ng politika at serbisyo publiko. Habang abala siya sa mga gawain bilang office assistant, hindi maikakaila na ang kanyang puso ay abala rin sa mga damdaming patuloy na umuusad patungo kay Henry. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, napansin niya si Henry na nakatayo sa may bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tanawin ng bayan. Nasa likod ng kanyang kislap ng mga mata, tila may mga isip na bumabalot sa kanyang isipan. Pumunta si Clara sa tabi niya at hindi nila napigilang magkatitigan. "Magandang umaga, Goff," bati ni Clara at ang kanyang boses ay naglalaman ng isang ngiti. "Magandang umaga, Clara," sagot naman ni Goff. Ang kanyang tono naman ay puno ng init. "Teka, parang napakaaga mo naman yata para sa shift mo. Marami ka bang trabaho na ginagawa?" Kailangan lang namang ayusin to," sagot niya, nagpapanggap na abala. "Kaya hindi ako aalis hanggat hindi ko to natatapos. Nakakahiya naman kung hindi ko pa ipag-igihin ang trabaho ko rito." "Lagi kang abala. Baka hindi mo na makita ang araw niyan," pahayag pa ni Henry. Isang banayad na ngiti ang umusbong sa kanyang mga labi. "Magpahinga ka naman, Clara. Okay lang naman," paalala niya pa. Patuloy lamang sa ganoon ang kanilang gawain. Si Clara abala sa trabaho bilang office assistant upang patunayan na hindi naman nagkamali si Henry sa pagpili sa kanya para sa posisyong iyon. Habang si Henry naman ay talagang hands-on na rin sa kanyang trabaho bilang gobernador at laging pinag-iigihan ang sinumpaang tungkulin para sa bayan ng San Felipe. Minsan, habang nag-aasikaso si Clara ng mga dokumento, umupo si Henry sa kanyang tabi. "Minsan, kailangan mo rin namang magpahinga. Ba mahirap po maging abala, lalo na tingnan mo, ang dami ng gawain," aniya. "Walang oras para sa pahinga, Gov. Kailangan nating makabawi at makatulong sa bayan," sagot pa ni Clara. Pero sa kanyang puso, may bahagi na gusto ring magpahinga kasama si Henry. Hindi man niya pansinin na namumuong pakiramdam niya sa binata, ay sigurado siyang hindi niya pwedeng takasan ito. "Alam mo, masaya akong kasama ka. Parang ang saya sa tuwing nandyan ka," patuloy ni Henry. Tila wala namang kamalay-malay sa epekto ng kanyang mga salita. "Diyos ko, ano ba naman tong lalaking to? Alam ba niya yung epekto ng mga sinasabi niya sa akin?" ani Clara sa kanyang sarili habang napaiwas ang tingin. Ramdam na rin kasi niya ang nagiinit niyang pisngi. Sa mga pagkakataong ito, madalas silang nagkakasalubong sa mga proyekto at pagpupulong. Isang beses, habang nag-uusap sila tungkol sa mga plano para sa bayan, napansin ni Clara ang mga mata ni Henry na puno ng pag-asa at determinasyon. Tila ba sa bawat salitang kanyang sinasabi, may nag-aapoy na damdamin na nag-uudyok sa kanya. Determinado talaga si Henry na mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan ng kanilang bayan. "Alam mo ba, Clara, ang saya na nakikita kita na masaya at nakatutok sa mga proyekto natin," sabi ni Henry. Ang kanyang boses ay bumababa sa ibang malamig na tono. "Marami kang insight sa pwedeng gawin sa lugar natin. Nakatutulong ang lahat ng iyon para mapagbuti ang San Felipe." "Salamat, Gov. Pero ang tunay na saya ko ay nagmumula ho sa mga tao sa paligid ko, lalong-lalo na sa iyo," tugon ni Clara. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang dibdib. "Ikaw naman ang dahilan kung bakit nagiging maayos ang bayan natin eh." Minsan nagkasalubong sila sa kainan ng munisipyo. Habang kumakain, nahulog ang isang peraso ng pagkain sa kandungan ni Clara. Agad siya naglinis at nag-ayos. "Ang clumsy ko naman," sabi niya. Tumatawang namumula ang mukha. "Ay, lagi kong sinisita si Jewel kapag siya'y ganun din. Tapos ako rin pala magiging ganito." "Wala yan, Clara. Normal lang yan," sagot ni Henry habang sinasadyang hawakan ng kanyang kamay. Kahit naman sino, nagkakamali.
Nang mga sandaling yon ay tila nagbigay ng init iyon sa kanilang pag-uusap. Hindi na maikakaila ang tuksong naroon. Sa bawat paghawak ni Henry sa kanyang kamay, tila bumibilis ang tibok ng puso ni Clara. Alam mo Clara, sa bawat araw na kasama kita, nahuhulog na ng kaunti ako para sa'yo. Biglang wika ni Henry, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa ilalim ng liwanag. Minsan naiisip ko, sa dami ng mga tao dito, bakit ikaw ang naiisip ko? Natigilan si Clara, ang kanyang puso ay tila huminto. Gov, Henry, kas niya, ngunit nahirapan siyang ipagpatuloy. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, pero sana ay bigyan mo rin ako ng pagkakataon. Pagpatuloy pa ni Henry, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asam. Pasensya na, nabigla ka yata. Hindi ko rin kasi alam kung paano itatago. Nagkatitigan silang dalawa. Parang hinihilang mga mata papalapit sa isa't isa. At sa mga oras na yon, tila naglaho ang mundo sa paligid nila. Ang mga damdaming nag-uumapaw ay tila nagsimulang magliyab. Naglalaman ng mga pangarap at pag-asa. Subalit, hindi nagtagal, ay may pagputol sa kanilang sandaling yon. Gov, may kailangan kayong asikasuhin. Pagtawag ng isang staff. Nabuhayan si Clara sa katotohanan. Teka, kailangan mo na umalis. Sabi niya at ang kanyang boses ay may panghihinayang. Sige. Pero Clara, sabi ni Henry na tila naguguluhan. Totoo ang mga sinabi ko, ha? Paniniguro pa niya. Hindi pa tapos ang kanilang pag-uusap, kaya kailangan pa nilang ipagpatuloy iyon. Marahil sa iba at mas naaayon na pagkakataon. May mga tao tayong kailangang asikasuhin. Sagot ni Clara, ngunit sa kanyang puso, ang mga salitang yon ay puno ng pag-asa. Nagulat naman siya sa sinabi ni Henry. Hindi naman siya mapakali. Alam niyang mas mainam kung uunahin nila ang kanilang bayan kesa sa kanilang mga sarili. Sa pag-alis ni Henry, naiwan si Clara sa isang estado ng pagninilay. Ano ba nangyayari sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa mga sandaling yon, unti-unting sumiklab ang damdamin ni Clara. Gusto siya ni Henry. Gustong-gusto rin naman niya ang binata. Kailangan lamang nila makapag-usap ng masinsinan upang mapatunayan ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Dahil sa mga tahimik na sandali at mga ngiti, ang puso ni Clara ay nahuhulog ng mas malalim kay Henry. Sa gitna ng mga gawain at responsibilidad, nagiging mas malinaw ang kanyang damdamin. Sana ay malaman ko, totoong naman na puso ni Henry. Bulong niya sa kanyang sarili habang nag-aayos ng mga dokumento. Ang kanyang isip ay abala sa mga posibilidad ng hinaharap. Ang bawat araw na sila ay magkasama ay nagiging dahilan upang mas mapalalim ang kanilang koneksyon. Ngunit ang takot at pag-aalinlangan ay palaging naroon. Nagtatanong kung ang pagmamahal na ito ay sapat na. Tahimik ang gabi sa opisina ng gobernador ng probinsya. Habang unti-unti namang nilalamon ng dilim ang langit na kanina lamang ay maliwanag sa dapit hapon. Tanging ugong ng aircon ang pumupuno sa katahimikan. Si Clara ay nakatayo malapit sa bintana. Nakatingin sa malayo at tila malalim ang iniisip. Katatapos lang ng pulong ni Henry kasama ang ilang lokal na opisyal at ngayon sila na lamang dalawang naiwan sa opisina. Nakita ni Henry si Clara na abala sa pag-aayos ng mga papeles. Hindi pa ito umuuwi. Bagaman tapos na ang araw ng trabaho, siya naman ay matagal nang nag-aalinlangan. Labis na nadadala ng damdamin. Bawat araw na kasama niya si Clara ay parang lalo siyang nalulunod sa hindi mapigilang damdamin. Sa kabila ng lahat ng pagkukunwari, isang bagay ang malinaw. Mahal niya na ito. Napahapyawan niya na ang pag-amin kay Clara noong isang araw sa kainan. Pero hindi sapat iyon. Kailangan niyang aminin ng maayos sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman. Ngayong gabi, tila hindi niya na kayang magpigil.
Kailangan niya nang magsalita. Ito na ang tamang oras. Clara, mahinang tawag ni Henry na tila binasag ang katahimikan ng gabi. Lumingon si Clara mula sa bintana. Isang maliit na ngiti naman ang gumuhit sa kanyang mga labi. Po, Gov, patuloy pa rin siya sa pagtawag dito ng ganoon. Kahit na tila nag-iba na ang kanilang samahan. May kakaibang lambing sa kanyang boses tuwing binabanggit ang titulong iyon at para kay Henry, iyon ang pinakamusika sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Ang boses naman ni Henry ay banayad, pero may kakaibang diin na tila nagpapahiwatig ng isang bagay na mahalaga. Naguluhan naman si Clara, ngunit lumapit ito kay Henry na kasalukuyang nakatayo sa likod ng kanyang mesa. Wala namang kakaiba, naisip ni Clara. Palagi naman sila nag-uusap ng ganito tungkol sa trabaho o simpleng pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa paglapit niya, napansin niyang tila may ibang pakiramdam kay Henry. Tensyon sa kanyang mga balikat. At isang matalim na pagtingin na puno ng damdaming hindi pa sinasambit. May problema ba? Tanong ni Clara, halatang may alalahanin. Naalala bigla ni Clara na may usapin pa silang hindi tapos ni Henry. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting kaba ng dahil dito. Huminga ng malalim si Henry. Parang pinupunan ng kanyang sarili ng lakas ng loob. Hindi niya na kayang magpaligoy-ligoy pa. Clara, bulong ni Henry na tila nanginginig pa ang boses. May matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Tumigil ang mundo para kay Clara. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi niya mawari kung bakit. Ang tono ng boses ni Henry ay tila nagpapaikot ng kanyang mundo. Parang may paparating na bagay na hindi siya handa. Ano yun? Tanong ni Clara. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses niya. Kahit na bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, nag-aalangan pa siya. Lumapit si Henry at tila tinatanggal ang pagitan sa kanila. Hindi niya binibitawan ang mga mata ni Clara. Takot na mawala ang koneksyon na iyon kapag siya'y tumingin sa iba. Hindi ko alam kung paano sasabihin to. I know na nasabi ko lang sa cafeteria na nahuhulog na ang loob ko sa'yo. At palagi kitang iniisip. Nagsimula si Henry. Halatang nag-aalinlangan pa. Pero Clara, the truth is, matagal na kitang mahal. Para bang tumigil ang oras sa kanilang pagitan. Hindi naman makapaniwala si Clara sa kanyang narinig. Mahal? Galing kay Henry? Napanganga si Clara, pero walang lumabas sa salita. Matagal na siyang may nararamdaman para kay Henry. Ngunit iniisip niyang imposibleng magkatotoo iyon. Si Henry ang gobernador, ang lalaking tila abot langit ang agwat sa kanya. Paano magkakaroon ng espasyo para sa isang tulad niya sa puso nito? I know this is unexpected. Patuloy pa ni Henry. Halatang nag-aalala sa kawalang reaksyon ni Clara. Alam kong magkaiba tayo ng mundo. Pero Clara, binago mo ang buhay ko. Pinasigla mo ko. At pinaparamdam mo sa akin na may halaga ko. Mahal kita. Sa wakas, nagawa na magsalita ni Clara. Kahit bahagya itong nanginginig. Henry, hindi ko alam ang sasabihin ko. Nilingon niya ang sahig. Pilit inuunawa ang lahat ng damdaming bumabalot sa kanya. Matagal na siyang may koneksyon kay Henry. Isang bagay na lampas sa simpleng pagkakaibigan. Lampas sa trabaho. Ngunit pag-ibig. Nakita ni Henry ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Clara. Kaya naman, dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Hindi ko intensyong iparamdam sa'yo na kailangan mong sumagot ngayon. Pakiusap ni Henry. Pinisil ng bahagya ang kamay ni Clara. Pero hindi ko na kayang itago pang nararamdaman ko. You deserve to know the truth. Habang nakatingin si Clara sa mga mata ni Henry, nahanap niya ang mga sagot sa tanong na pilit niyang iniwasan. Marahil nga, matagal na siyang may nararamdaman para kay Henry. Ngunit sino siya para asahan ito?
Naramdaman na lamang ni Henry ang pag-aalinlangan ni Clara. Kaya hinawakan niya ang pisngi nito ng banayad. You don't have to say anything, Clara. But I need you to know how I feel. Naluha na lamang si Clara. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa wakas na pagtanto niyang hindi siya nag-iisa sa nararamdaman niyang ito. Henry, mahal din kita. Matagal na. Pero inisip kong imposible. Sino ba ako kumpara sa'yo? Hinila ni Henry ang kamay ni Clara. Mas mahigpit ngayon ang kapit nito. Sabay ngiti na puno ng pagmamahal. Clara, hindi ako mahalaga. Ikaw ang mahalaga. Matagal ka nang nasa puso ko. At ngayon, hindi ko na kayang itago pa. Baliwala sa akin kung magkaiba man tayo ng mundong ginagalawan. Ikaw ang laman ng puso ko. Dumaan ang ilang segundo, tahimik ngunit puno ng damdamin. Bago sa wakas, isang ngiti ang bumukas sa mukha ni Clara. Mahal kita, Henry. Bulong niya habang bumabagsak ang isang luha mula sa kanyang pisngi. At sa sandaling yon, sa gitna ng kanilang tahimik na opisina, walang anumang formalidad, walang anumang titulo. Silang ang sila lang. Sina Henry at Clara. Dalawang pusong natagpuan ang kanilang lugar sa isa't isa. Maagang pumasok si Clara sa munisipyo. May dala siyang isang maliit na paper bag. Tahimik siyang dumaan sa opisina ni Henry. Nagpilit na hindi mapansin ng staff. Ngunit, kilala na siya ng lahat bilang special guest ng gobernador. Ngumiti sa kanyang mga tauhan, tila sanay na sa routine nilang dalawa. Pagbukas ng pinto ni Clara sa opisina ni Henry, nakaupo ito sa kanyang mesa, abala sa mga papeles. Nang makita siya ay biglang gumaan ang mukha ni Henry. Good morning, bati ni Clara. Inilapag ang isang tasa ng kape sa harapan ni Henry. Good morning, sagot naman ni Henry na may ngiti sa labi. Paborito kong kape? Tumango naman si Clara. Aba, syempre naman. Natawa pa si Henry. Tinitigan si Clara ng may lambing. Parang mas masarap ang umaga kapag ikaw ang naghahanda ng kape ko ah. Natawa si Clara. Tila naiilang pero halata sa mga mata niya ang saya. Alam kong busy ka. Kaya naisip ko, baka makatulong to. May note din dyan si Jewel. Lumapit naman si Henry sa kanya. Kinuha ang kamay ni Clara at marahang hinawakan ito. Ikaw lang ang kailangan ko para gumanda ang araw ko. Kinilig naman ng sobra si Clara sa sinabing iyon ni Henry. Nagpatuloy na rin sila sa trabaho pagkatapos noon. Hindi na nila itinago ang namamagitan sa kanila. Akala nga niya noong una ay mag-iibang tingin sa kanya ng mga tauhan sa Kapitolyo pero hindi. Tinanggap nila ang relasyon ni na Clara at kanilang gobernador Henry. At masayang-masaya pa sila para sa dalawa. Isang gabi sa bahay ni Henry, nag-organisa siya ng maliit na dinner kasama sina Clara at Jewel. First time na magkakasama sila bilang isang pamilya. Hindi rin naman nagtaka si Jewel noong ipakilala ni Clara si Henry sa kanya. Masayang-masaya pa nga ang bata dahil kahit papaano ay may kinikilala na siyang ama. Habang naghahapunan, naging masaya at magaan ang usapan. Lalo na nang magkwento si Jewel tungkol sa school. Paminsan-minsan tinutukso ni Henry si Clara na ikinatuwa naman ni Jewel. Kitang-kita ni Clara kung gaanong kasaya si Jewel sa piling ni Henry. Habang nasa kalagitnaan ng pagkain, sumandal naman si Clara at tahimik na pinagmamasdan si Henry at Jewel na nagtatawanan. Sa moment na yon, napagtanto ni Clara kung gaano siyang kaswerte. Si Henry, kahit gaanong ka-busy, ay laging nagbibigay ng oras sa kanila. At ngayon, tila natagpuan na ni Jewel ang isang father guide sa katauhan ni Henry. Lumapit si Clara kay Henry habang nagliligpit ito ng plato. Thank you, bulong niya rito. Tumingin si Henry, halatang hindi alam kung bakit siya pinasasalamatan. Para saan? Ngumiti si Clara, tila natutunaw ang puso niya. Para sa lahat. Para sa pagmamahal mo sa amin. At least,
May tatay na si Jewel ngayon. Hindi ko na kailangang mag-isa. Pinakita mo rin sa kanya kung gaano mo siyang kamahal. Tinanggap mo siya kahit hindi naman siya sa'yo. Hinawakan ni Henry ang kamay ni Clara. Hinila siya palapit at hinalikan ang kanyang noo. Palagi, Clara. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin dahil mahal na mahal ko kayong dalawa. Kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Wika pa ni Henry na lalo lamang nakapukaw sa damdamin ni Clara. Ang relasyon ni na Clara at Henry ay tila isang bulaklak na unti-unting namumukadkad. Nagsimula sa simpleng pagkakakilala ngunit humantong sa isang mas malalim na koneksyon na puno naman ng pagmamahal at respeto. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nakatagpo sila ng pag-asa at kapanatagan sa isa't isa. Si Clara na lumaki sa hirap at si Henry na nabuhay sa karangyaan bilang isang gobernador ay tila nagtagpo sa tamang panahon. Subalit meron pang katotohanan na itinatago si Clara kay Henry. Ayaw niyang manatiling lihim ito at nais niya na itong ipagtapat sa binata. Isang araw habang nagkakaroon ng briefing sa Kapitolyo, napako ang atensyon ni Clara kay Henry na nagkukwento tungkol sa mga proyekto para sa mga bata. Habang pinagmamasdan siya, napansin ni Clara ang pagkasabik at dedikasyon sa kanyang mga mata. Napaisip siya, paano kaya kung ipagtapat ko na sa kanya ang totoo tungkol kay Jewel? Pero natatakot siya na baka hindi ito maunawaan ni Henry. Isang linggong lumipas at nagplano si Clara na makipagkita kay Henry sa kanilang paboritong kainan pagkatapos ng trabaho. Nais niya nang ipaalam kay Henry ang lahat, ang kanyang takot, ang kanyang pag-asa at ang tunay na kwento ni Jewel. Pakiramdam niya ay dinadaya niya si Henry kung hindi niya sasabihin dito ang katotohanan. Nang magkita sila, umupo sila sa isang tahimik na sulok. Ang mga ilaw sa paligid ay nagbigay ng banayad na liwanag at nararamdaman nilang pareho ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Henry, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Simula ni Clara. Nahihirapan pa rin sa pagbukas ng kanyang puso. Si Henry ay napatingin naman kay Clara. Naghihintay ng mga susunod niyang sasabihin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nahulog na ang mga luha sa mga mata ni Clara. Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman mo ang tungkol kay Jewel. Sabi niya. Si Jewel? Anong kailangan kong malaman? Tanong ni Henry, naguguluhan. Si Jewel ay anak ng kapatid kong namatay nung dahil sa sakit. Wala na akong pamilya. Kaya siya naging dahilan ng aking pagbangon. Ulila na talaga ako at kami na lang ni Jewel ay natitira. Pag-amin ni Clara. Ang sakit ng kanyang nakaraan ay tila bumabalik. Ako nang tumayo niyang ina. Naisip kong kailangan mo ring malaman ang totoo. Mabilis na nag-isip naman si Henry. Ang ibig mong sabihin, hindi mo siya tunay na anak? Tanong niya. Labis itong nagulat. Oo, sagot ni Clara. Pero siya ang pinaka-importante sa akin. Siya ang aking mundo. Wala na akong ibang pamilya. Siya na lang ang natitira. Kaya ganun ko rin siya kamahal. Hindi man siya nagmala sa akin. Para ko na rin siyang sariling anak. Dito naunawaan ni Henry ang lalim ng pinagdaraanan ni Clara. Ang kanyang puso ay tila nahulog. Clara, ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi magbabago. Ibinuhos mo ang buhay mo sa kanya at yun ang dahilan kung bakit nahulog ako sa'yo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sabi ni Henry, ang kanyang tinig ay puno naman ng katapatan. Tila napahinto ang mundo sa mga salitang yon. Muling tinignan ni Clara si Henry at ang mga luha sa kanyang mga mata ay naglalaman ng mga damdaming matagal nang naghihintay. Salamat. Mahal din kita, Henry. Pero natatakot ako mawala ka. Natatakot akong walang ibang makakaintindi sa amin. Umiyak siya. Walang dahilan para matakot. Ang nais ko ay makasama ka at si Jewel. Sa mga taong dumaan sa buhay ko,
Kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Sagot ni Henry na walang takot sa kanyang puso. Gaya ng sinabi ko noon, you have changed my life for the better. Natigilan sila at sa mga sandali yon, naisip nilang dalawa na ang mga takot at pangarap ay naipon na sa kanilang mga puso. Ang mga ngiti ay nagbabalik at sa kanilang mga mata unti-unti nag-aapoy ang pag-asa. Simula nga ngayon, sabay tayong lalaban para kay Jewel. Kasama mo ako. Dagdag pa ni Henry. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng liwanag sa dilim ng kanilang mga nakaraan. Umabot sila sa isang kasunduan na haharapin nila ang bawat hamon na magkakasama at ng mga sandali yon, muling umusbong ang kanilang pagmamahalan. Puno ng lakas at pag-asa. Isang malamig na gabi habang nag-uusap sina Clara at Henry sa ilalim ng mga bituin. Napansin nilang pareho silang may mga marka sa kanilang katawan, mga peklat na tila nag-uugnay sa kanilang mga nakaraan. Ang mga sugat na iyon ay hindi lamang simbolo ng mga karanasan, kundi isang malaking bahagi ng kanilang mga buhay. Wait, may sugat ka rin dyan sa bandang tiyan? Tanong ni Henry habang tinitingnan ng mga peklat sa kanyang tiyan. Oo, pero hindi ko naman yun masyadong pinapansin, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay naging mahina. Minsan naiisip ko na sana may dahilan kung bakit ko ito nakuha. Sana magandang dahilan naman. Napaisip si Henry. Bakit? Ano bang nangyari dyan? Dati, nag-donate ako ng kidney. Simula ni Clara habang nagkukwento. Nung bata pa ako, nagkasakit ang nanay ko ng cancer. Hindi na siya makagalaw at kailangan niya ng mapagamot. Wala kaming kapera-pera noon. Nung bata pa ako, may isang bata na nangailangan daw ng kidney. Kailangan na daw. Magbabayad raw yung mga magulang basta mag-donate lang ng kidney para dun sa bata. Kaya, ginawa ko yun para sa nanay ko. Minsang tahimik nagsimula na muunawaan ni Henry ang kanyang mga pinagdaanan. Anong petsa yun? Napatanong siya. Ang mga mata niya ay lumaki sa pagkabigla nang sabihin ni Clara ang petsa at lalong nagulat si Henry. Ikaw ang batang nag-donate sa akin? Ha? Hindi ko alam. Nagugulahan at labis sa nagulat. Nung nagpa-opera ako, hindi ko alam kung sino ang makakatanggap. Akala ko ibang tao. Natigilan silang dalawa. Tila bumalik ang mga alaala sa kanilang isipan. Ang mga taon ng pagbisita sa ospital, ang mga luha at ang pakikipaglaban sa sakit, lahat ay nagbalik. Alam mo ba, si Henry, ang mama ko ay janitress din sa ospital. Palagi ako nandoon sa kanya. Patuloy ni Clara, ang kanyang boses ay punong-puno ng emosyon. Mahirap lang kami, walang-wala. Kaya sa pamamagitan ng pag-donate ko ng kidney, kahit papaano nagkapera kami noon. Napakabuti mo, Clara. Ang lahat ng yon, ang sakripisyo mo. Sagot ni Henry at ang mga mata niya ay nagdiliyab sa pagkamangha. Walang ibang gumawa niyan para sa akin. Ikaw pala. Dito ay tila nahulog ang mundo sa mga boses nila. Kaya palang lakas ng koneksyon natin. Sambit ni Henry. We go way back. Pinagsama tayo sa isang mas malalim na dahilan. Alam mo, Henry, akala ko noon na wala na akong pamilya. Na wala nang nananatiling alaala mula sa kanila. Pero ngayon parang may bagong dahilan na ako. Tugon ni Clara at ang kanyang ngiti ay puno naman ng pag-asa. Sa mga pagkakataong to, pakiramdam ko ay hindi na ako nag-iisa. Kayong dalawa ni Jewel, kayo nagpapasaya sa akin. Dagdag pa ni Henry at ang puso niya ay punong-puno naman ng pasasalamat. Umabot sa isang damdaming puno ng emosyon ang kanilang usapan. Sa gitna ng madilim na gabi, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanilang kwento. Hindi lamang bilang magkasintahan, kundi bilang mga taong nangangarap ng magandang buhay para sa isa't isa. Alam mo ako, hindi lang dahil sa'yo. Baka wala na ako ngayon. Pagtatapos ni Henry at ang kanyang boses ay puno ng damdamin.
Ngunit dahil sa iyong sakripisyo, narito ako. Buhay at may bagong pagkakataon. Mula sa mga luha at ngiti, nakapagpasya sila na hindi lamang sila nag-uugnay sa nakaraan kundi may bagong simula na dapat ipagpatuloy. Isang bagong kwento na puno ng pag-asa at pagmamahalan na ngayon nag-uumpisa mula sa kanilang mga sugat at sakit. Dahil sa kanilang nakaraan, nagkaroon sila ng mas malalim na koneksyon at pangako na kahit anuman ang mangyari, handa silang harapin ang hinaharap ng magkasama. Sa isang masayang araw pagkatapos ng mahabang paglalakbay ng pagmamahalan, nagpasya sina Clara at Henry na i-anunsyo ang kanilang engagement sa publiko. Puno ng pag-asa at saya ang kanilang puso at handa na silang harapin ang kanilang bagong simula. Nang malaman ng mga tao sa komunidad ang tungkol sa kanilang engagement, nag-organisa sila ng isang malaking selebrasyon. Ang buong bayan ay naging abala sa paghahanda ng ingrandeng kasal para sa magkasintahan. Ang mga kaibigan, kamag-anak at mga taga-bayan ay sabik na nag-ambag sa mga handog para sa kanilang espesyal na araw. Sa loob ng ilang linggo, naging busy ang lahat sa paghahanda. Ang mga bulaklak ay inani mula sa mga lokal na hardin. Ang mga dekorasyon ay gawa sa mga pintor ng bayan. Ang mga tao ay nagtulungan upang lumikha ng masayang atmosfera sa simbahan kung saan sila magpapakasal. Sa araw ng kasal, ang lahat ay puno ng pananabik. Ang simbahan ay punong-puno ng mga makukulay na bulaklak at ilaw. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, nag-uumapaw ang mga ngiti at saya. Lahat ay naghintay sa matamis sa pagpasok ng dalawa. Nakasuot si Clara ng isang puting gown na may mga detalye ng mga bulaklak na ginuhit ng kamay. Habang si Henry naman ay nakasuot ng magandang suit, puno ng pagmamalaki. Nang pumasok sila sa simbahan, ang bawat tao ay napatingin at napahanga sa kanilang ngiti at kasiyahan. Habang umuusad ang seremonya, narinig ang mga salitang puno ng pag-ibig at pangako. Mula sa araw na to, ikaw ang aking magiging asawa. Sabi ni Henry at ang kanyang boses ay puno naman ng damdamin. Hanggang sa wakas, sa hirap at ginhawa, ikaw ang aking mahal. Sagot ni Clara. Ang mga luha ng kasiyahan ay tumakbo sa kanyang pisngi. Matapos ang mga panalangin at pagpala mula sa mga tao, nagpa siyang pare na ipahayag ang kanilang kasal. Sa ngalan ng Diyos, pinagsasama ko kayo bilang mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon ang lahat sa isang malaking handaan. Ang mga tao ay nagdala ng mga pagkaing espesyal at inumin, at ang lahat ay nagdiwang sa mga awit at sayaw. Isang toast para sa bagong kasal, sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Henry. Para sa pag-ibig, pamilya, at pagkakaibigan, sabay-sabay na sumagot naman ang lahat. Ngunit hindi lang ang kasiyahan ng kasal ang nasa isip ni Clara at Henry. Nais silang gawing makabuluhan ang araw na ito. Kaya naglaan sila ng bahagi ng mga donasyon para sa mga batang may sakit sa kanilang bayan, bilang pag-aalala sa kanilang mga pinagdaanan at bilang pasasalamat na rin sa mga taong sumuporta sa kanila. Habang ang araw ay nagiging gabi, nagkatitigan si Clara at Henry. Handa ka na ba sa bagong simulahan natin? Tanong ni Henry. Oo, at alam ko magiging masaya tayo. Sagot naman ni Clara at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi lang tayo magkasama, kundi magiging pamilya tayong tunay. Lahat ng hirap at pagsubok, handa tayong harapin na magkasama. Wika ni Henry at pinipigilan ng pag-iyak sa tuwa. Sa gitna ng masayang selebrasyon, sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang kwento. Isang kwento na puno ng pagmamahal, pagtanggap at pag-asa. Isang kwento na nagbigay liwanag sa madilim na mga pagkakataon at nagsilbing inspirasyon sa lahat ng nandoon sa kanilang kasal. Dahil sa kanilang pagmamahalan, umusbong ang pag-asa at hindi lamang sa kanilang mga puso kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Ang kasal na ito ay hindi lamang isang pagtitipon kundi isang simbolo ng bagong simula na nagpapakita na sa kabila ng pagsubok, ang pag-ibig ay laging nagwawagi.
At sa huli, habang naglalakad sila patungo sa kanilang bagong buhay, handa silang harapin ang anumang hamon na darating. Magkatuwang bilang mag-asawa at pamilya. Isang umaga sumikat ang araw na tila nag-aanyaya ng saya at bagong simula. Sa maliit na kusina ni Clara, maayos niyang inihanda ang almusal para sa kanyang mahal na pamilya. Nakaset up ang mesa ng bagong lutong hotdog, ham, bacon, prinitong itlog at sinangag na may kaunting bawang. Nakakaakit ang amoy na umabot pa sa silid kung saan abala si Jewel sa kanyang mga gawain. Mama, ano almusal natin ngayon? Tanong ni Jewel na may kasamang ngiti sa kanyang mukha habang pinupunasan ang kanyang kamay ng tuwalya. May hotdog tayo, paborito mo. Sagot ni Clara habang masigla siyang nag-aayos ng mesa. Siyempre, may itlog din na prinito ko. Inumin mo na ang gatas mo, ha? Hindi naging mahirap ang adjustment na Clara at Jewel sa bago nilang buhay. Kahit may karangyaan na ito ngayon, ay nananatili pa rin nakatapak sa lupa ang kanilang mga paa. At lalo lamang naging matatag ang relasyon nilang mag-ina. Wow, Mama! Napakasarap po! Yay, hotdog! May bacon pa! Sabi ni Jewel habang pumapasok sa mesa. Nakita naman ni Clara ang mga mata ng kanyang anak na nagniningning sa tuwa. Oh, ginawa mo na bang assignment mo? Patingin nga muna, check ko bago ka pumasok. Wika ni Clara habang binubuklat ang notebook niya. Very good ako, Mama. Pagkatapos silang kumain, lumabas si Henry mula sa kanyang silid. Napaka-positibo ng kanyang aura. Good morning, prinsesa, train ako. Anong masarap na ulam ang naaamoy ko? Tanong niya habang lumapit sa mesa. Good morning, mahal. Almusal na. Kung gusto mo, umupo ka na at kumain. Sagot ni Clara. Umasa na mababanaag sa mga mata ni Henry ang kanyang tinatagong balita. Wow, mukhang masarap pa. Parang hindi na ako kakain sa labas niyan. Sabi ni Henry at umupo na sa mesa at pinuno ang kanyang pinggan. Habang kumakain, napansin ni Henry na may kaunting kakaiba sa postura ni Clara. Alam niyang masaya ito, ngunit may kung anong tila nag-aalangan. Clara, may problema ba? Tanong niya. Nakatingin sa mga mata ng babae. Wala, masaya lang ako na nagkakasama tayong lahat. Sagot ni Clara, ngunit sa kaloob-kulooban niya, ramdam ang init ng puso at ang takot na dala ng kanyang lihim. May problema ba? Namamahay ka pa rin ba? Sabi ni Henry na tila wala pang ideya sa tunay na nangyayari. Umiling si Clara. Ay, hindi naman. Wika niya. Mama, gusto ko na maging ate. Biglang wika ni Jewel dahilan upang halos mabuga naman ni Henry ang kanyang ininom na kape. Papa, gusto ko na pong maging ate. Pag-uulit niya pa. Grabing request naman yan, anak. Eh, yung mga kaklase ko po kasi ate na rin sila. Dito na napansin ni Henry ang lumalabas sa kasiyahan sa kanyang anak. Talaga? Pero di ba ang ate, kailangan din ng responsibilidad? Kailangan mong tulungan si mama kapag naging ate ka na. Sabi niya, nahahabag na naisip ang mga responsibilidad na dadating. Siyempre naman po, Papa. Ako nang the best ate. Tugon ni Jewel, sabik na nag-imagine kung paanong magiging isang ate. Si Clara naman nag-umpisa ng kumabog ang puso. Henry, gusto ko rin sanang ipaalam sa inyo ang isang magandang balita. Sabi niya. Anong balita yun, Clara? Tanong ni Henry na ngayon ay nakatuon ng atensyon sa kanila. Mabilis na umakyat ang pressure sa dibdib ni Clara. Jewel, mukhang nagdilang anghel ka yata. Sabi niya, sabik na sabik at may kasamang kaba. Ha? Anong ibig mong sabihin, Mama? Nagtatakang tanong ni Jewel. Pero si Henry nakahalata na sa nais sabihin ng asawa. Buntis ako. Biglang pahayag ni Clara na nag-uumapaw naman ng saya takot. Buntis ka? Hiyaw ni Henry. Masayang masaya at agad na niyakap at hanilikan si Clara. Buntis ka? Magiging tatay na ulit ako? Tumango si Clara bilang kumpirmasyon. At lalo lamang natuwa si Henry at nagdiwang. Jewel anak,
Magiging ate ka na at magkakaroon na tayo ng bagong baby. Para tayo magiging mas malaking pamilya. 'Di ba? Sabi ni Henry at nahulog na nga mga luha ng kasiyahan. Yay! Excited na ako! Magiging best ate talaga ako! Sigaw ni Jewel. Ang ngiti naman ay umaabot sa kanyang mga pisngi. Hindi naman maipaliwanag ang kasiyahang nararamdaman ni Henry ngayon. Sino ba namang mag-aakala na ang gobernador na nagpapanggap bilang pulube ay magkakaroon ng ganitong klaseng buhay ngayon? Eh di papa, baka matulad si mama sa mga staff na buntis sa Kapitolyo, mga masungit. Iro pa ni Jewel kay Henry na ngayon tumatawa na. Basta anak, andito lang ako. At pangako ko, palalambutin natin lagi ang loob ng mama mo. Sagot ni Henry, puno ng determinasyon. Mahal na mahal ko kayo. Bulong pa ni Henry sa kanyang asawa. Wala na siyang ibang hihilingin pa ng mga sandaling yon. Nasa kanya na ang lahat. Isang masigla at payapang bayan. Isang masaya at buong pamilya. Isang magandang buhay. Katabi niya ngayon ang mag-ina niya at ang bawat ngiti, yakap at tawa ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga puso. Nag-anyaya ng bagong simula at habang umuulan ng mga pangarap sa umagang iyon, naiwan sa kanilang mga isip ang pangako ng magandang hinaharap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi mo ba ako nakikita?